Shit, pati ikaw ay nandito pa. Ano ito? Pamatay ng lamok. Tumaas ang halaga ng enerhiya. Nalilito ako. Ilusyon. Siguradong nagugutom ako kaya nagkakaroon ng ilusyon. Paano ito posible? Nandito pa rin. 120.1. Naalala ko na ang aking blood value ay palaging 120. Talagang tumaas. Kung may isa pang darating. Kung totoo man ito. Subukan natin ulit. Huwag na huwag tayong magkakamali. Huwag tumakbo. Huwag na huwag tumakbo. Ngayon na. Totoo, talagang totoo ito. Hindi ito isang ilusyon. Magbabago ang aking buhay. Hindi ito ilusyon. Talagang hindi ito ilusyon. Sistema ng gintong daliri. Basta't anuman ito. Basta't makakapagpataas ng enerhiya. May pag-asa pa ako. May pag-asa na rin para sa bayad sa pagsusulit sa martial arts. Darating na ang panahon na para sa akin. Isang lamok 0.1. Kailangan umabot sa 180 na pamantayan. Kailangan mong patayin ang 600. Kahit na marami ang 600. Pero mas okay pa rin kaysa mawala ng pag-asa. Kung magsusumikap ka lang. Walang imposible. Ngayon ang simula ng pagbabago. May natitira pa ba sa bahay? Nakita na ang lamok, pwede na. Yung langaw na yun. Mas malaki talaga ang katawan nitong taong ito. Huwag kang lalipad, ikaw ang aking enerhiya. Sa ngayon. Palakihin mo na ngayon. Mas palaki pa. Nagawa na. Ipakita mo na agad. 0.2 ay 2 beses ng lamok. Talagang ang dugo at hangin na ibinibigay ng langaw ay 2 beses ng lamok. Ito ay talagang isang gumagalaw na pakete ng dugo at hangin. 0.2. Sa ganitong bilis, may pag-asa na si Hukao. Kailangan ko ng mas marami pang mga peste. Sobrang kaunti sa silid. Hindi makasabay ang kahusayan. Ang bukas na basurahan sa likod ng komunidad ng basura. Diyan ang kanilang paraiso. Diyan tiyak na may libu-libong lamok at langaw. Ano ang halaga ng amoy na ito? Ano ang halaga ng baho? Kung ikukumpara sa hinaharap, mga ito ay mga maliit na bagay. Huwag hayaan na malaman ng mga magulang ko. Umalis na tayo, ang yaman ng aking enerhiya. Sa wakas narito na tayo. Ang sarap ng pakiramdam na ito, sobrang nakaka-boost. Pampalakas. Ang daming masisipag na insekto. Pampalakas. Hindi ito basura. Ito lahat ay halaga ng aking buhay. Laban na, tingnan mo ito. Lahat ng nahulog ay buhay. Wipe out, lahat ay maging lakas ko. Patuloy pa rin ang pagtaas ng mga numero. Napakaganda ng pakiramdam na ito. Dagdagan mo pa. Tingnan mo, tumaas na. 125. 126. Sa loob ng ilang minuto, tumaas ng 6 na puntos. Mas maganda ito kaysa sa pinaghalong gamot. Sino? Nahuli. Anong ginagawa ng batang ito? Bata, bakit hindi ka natutulog sa gitna ng gabi? Nagtatrabaho dito na walang bayad. Talagang mahirap na trabaho. Bakit may mga tao pang naglalakad sa gitna ng gabi? Huwag na huwag nating ilalantad ang tungkol sa sistema. Talagang matapang ang amoy na ito. Lolo Liu, nakita ko lang na masyadong marami ang lamok. Natatakot akong makapasok sila sa itaas at basta na lang mag-spray. Bihira na ang mga kabataang masigasig tulad nito ngayon. Ano bang balak niya? Huwag ka nang magtanong. Mabuting bata, may malasakit sa kapwa. Kung talagang gusto mong makahanap ng lugar na maraming lamok, para sa kapakanan ng bayan, alam ko ang mas magandang lugar. Anong lugar? Yung kanurang bahagi ng ating komunidad. Alam mo na, di ba? Naiwan ng ilang taon na. Yung mga damuhan at pond sa loob walang nag-aalaga. Grabe. Tuwing tag-init, ang mga lamok sa loob pwedeng makalipad sa tao. Sa West Community, hindi ba't nasiyod na iyon noon pa? Lolo Liu, bigla mong binanggit iyon. Walang sinumang pwedeng pumunta doon. Karaniwang bagay na nakakatakot. Pero para sa iyo na nag-aaral ng martial arts, maaaring magandang lugar ito.
Maraming lamok sa West District na kayang buhatin ang tao. Kung may oras ka, pwede kang maglibot doon. Siguradong marami kang magagawa. Sige, Lolo Liu, ingat ka. Titingnan ko lang ito ng basta-basta. Wala nang mga tagamasid. Hindi ko na kailangang mag-alala. Maging mga lamok at langaw, lahat ay magiging aking sustansya. Kung makakabangon ako sa buhay na ito, nakasalalay na sa ngayon. Halika, lahat kayo, lumapit kayo. Panginoon, lahat ay mawawala. Nabaliw na. Ganap na nabaliw ang panel na ito. Napakarami, hindi talaga makita. Ilang buhay ang kailangan dito. Sobrang bilis, nakakatakot ang ganitong pagtaas. Naubos na, wala nang natira. Lumabas na ang resulta. Buhay na halaga 145.3. 145.3. Halos huminto ang hininga ko. Totoo ba ang numerong ito? Totoo ang lakas na ito. Baka talaga kaya ko na. Yung mga top students, isang buwan lang tumaas ng 3 hanggang 5 puntos. Sa maikling kalahating oras ko, tumaas ng halos 20 puntos. Isang boteng pestisidyo. Higit pa sa isang taong pagsasanay. Pondo, parang nananaginip ako. Sobrang hindi totoo. Kalma, Fang Yuan. Kailangan mong kalmahin ang sarili mo. Wuka 985 Martial Arts University. Yung mga pangarap na dati hindi ko naisip. Ngayon ay tila napakalapit na. Kailangan kong maging kalmado. Pumunta sa kanlurang komunidad. Tama si Lolo Liu. Talagang matagal nang abandonado ito. Ang amoy ng kahalumigmigan na ito ay paraiso ng mga lamok. Napakalakas ng alon ng buhay. Nasa harapan lang. Napakabigla. Ang mga tunog ng mga insekto dito ay tila nagsasama-sama. Wala nang pestisidyo. Ngunit mayroon akong bagong katawan. 145 na lakas at sigla. Tingnan natin kung saan ang hangganan. Simulan na ang pangangaso. Masyadong mababa ang bisa ng karaniwang pagsampal. Ang pamalo ang tunay na daan. 140 na lakas at buhay. Ang aking paningin at pandinig ay lubos na pinahusay. Ang mga galaw ng mga lamok sa aking paningin ay mabagal na parang naglalakad. Kaya kong makita ang dalas ng kanilang mga pakpak. 3 na. Lahat sila ay 3 sa ilalim ng aking pamalo. Yung pakiramdam na patuloy na lumalakas ang enerhiya at dugo. Talagang nakakabighani ito. Mas bilis pa. Ito na ba ang katapusan ng lakas? Pakiramdam ko buong katawan ko ay puno ng hindi mapigilang lakas. Sa isang gabi lang, tumaas ang enerhiya at dugo ko. Naging isang henyo ako na kaya pumasok sa pinakamataas na paaralan. Sino ang makakatha na ganito kabilis ang paglaki? Ngayon, ang mga henyo ay nakikita na lang ang aking likod. Kakapanimula pa lang ng aking landas. Napapagod na ang katawan ko. Sobrang gutom, pakiramdam ko ay naubos na ang lakas ko. Kailangan kong kumain agad. Kaya kong lunukin ang isang buong baka ng buo. Kailangan kong humanap ng makakain agad. Mukhang may tindahan sa unahan. Hindi na ako makapagpigil, sobrang gutom na ako. Boss, 1-0 na basket ng bao. 5 mangkok ng soy milk. 1-0 piraso ng yuchiao. Bilisan mo, kaya ko pang kumain. Parang reincarnation ng gutom na multo itong batang ito. Sa wakas, may lakas na ako. Sa wakas, busog na ako. Punong-puno ng lakas ang katawan. Hindi pa nga kasya ang perang ito panggasto sa almusal bukas. Lalong lumalakas pero lalong naghihirap. Sa hinaharap, problema na ang kakain. Maliit pa rin ang enerhiya na nakukuha mula sa lamok. Kailangan kong humanap ng mas epektibong paraan. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera para makakuha ng mas maraming enerhiya. Ang mga pabrika ng karne ng hayop ay nagpoproseso ng malalaking hayop. Tiyak na mas marami ang ibinibigay na dugo at enerhiya. Pagdating ng umaga, pupunta na ako sa pamilihan ng talento. Hindi hadlang ang pagkita ng pera sa pagiging malakas. Pagsusulit para sa mga nangungunang paaralan. Narito ako. Nagsisimula pa lang ang hiwa. Kailangan ko ng isang makatarungang dahilan. Lugar para magpraktis ng kontrol. Sa ngayon, ang kulang na kulang ay lakas. Ang mga mabibigat na trabaho ay hindi para sa akin. Kailangan kong makahanap ng lugar na mabilis na makakapagpataas ng enerhiya. Mukhang estudyante itong batang ito. Kapatid, naghahanap ka ba ng trabaho? Alaynan. Talagang nandito ka para maghanap ng trabaho. Mahirap na makahanap ng trabaho sa mga panahong ito. Kami na walang kakayahan ay tanging makakapagbenta lamang ng lakas. Hindi tulad ng mga manggagawa sa unyo na mataas ang katayuan. Na nangingisda sa labas ng bayan para sa isang mabangis na hayop. Ang materyales lang ay maaaring ibenta ng daan-daang libo. Sapat na iyon para sa atin sa isang buhay. Mukhang nag-aaral ka pa. Paano ka na parito? May nangyaring hindi maganda sa bahay. Tumigil ka na sa pag-aaral. Ang ganda ng edad mo. Sayang, ang pag-aaral ang tamang landas. Kung hindi ka tatanggihan, may ipapakita akong trabaho sa'yo.
Mag-unload sa Pier Warehouse. 450 kada araw. Kain sa tanghalian. Medyo pagod lang. Tito, salamat sa'yo. Pero gusto kong pumunta sa mas mataas ang sahod. Ngayon, sobrang taas ng pangarap ng mga kabataan. Mas mataas pa, bata, huwag masyadong mangarap ng malayo. Yung mas mataas pa sa ito, delikado na. O hindi na ito para sa mga tulad namin na kaya lang magtrabaho. Naghahanap ba kayo ng tao sa pabrika ng karne? Pabrika ng karne? Bakit ka pupunta doon? Mahirap at madumi ang trabaho niyan. Kakaunti ang kabataang gustong magtrabaho niyan. Malaki ang sahod. Talagang naipit na itong batang ito. Sige, sakto lang na nagtatrabaho ako sa first processing plant sa Hengshui. Sumunod ka sa akin. Dadaling kita para makilala ang aming manager. Pero sabihin ko na sa simula pa lang, nasa iyo ang desisyon kung magtatagumpay ka. Salamat, Kuya Xu. Abala si Manager Wang. Anong kailangan, Laoksu? Si Manager Wang, ito ang aking malayong pamangkin. Kakalipat lang mula sa probinsya. Naghahanap ng makakain. Maraming lakas ang mga kabataan. Tingnan mo, kulang pa ba ang tao sa pabrika? Mukhang masiglang bata naman. Sige na. Mag-umpisa ka sa linya ng pagpatay ng manok. Ang bayad sa apprentice ay batay sa dami ng patay nilang manok. Isang kwarta at 1 piso. Magaling ang trabaho, saka na magpalipat ng posisyon. Laoksu, dalhin mo siya para magpaayos at kunin ang damit. Salamat, Manager Wang. Papatayin ba ang manok, saktong-sakto? Sobrang amoy dito, ang hapdi sa ilong. Huwag tumingin ng basta-basta, sundan mo ako. Nandito na ang lugar kung saan binibigay ang dugo. Dito na. Tingnan mong mabuti, mabilis ang galaw. Dito ipasok ang kutsilyo. Putulin ang ugat at trekya. Mag-ingat ka ng kaunti. Huwag putulin ang ulo. Magpraktis ka ng marami para maging sanay. Subukan mo muna. Sige, susubukan ko. Kung magiging successful ba, nakasalalay dito. Tamang-tama ang lakas. Nakuha ko na. Isang puting manok, 0.4. Mas mataas ang efficiency kaysa sa lamok at langaw. Hindi ko alam kung ilang beses. Nakita ko na ang shortcut para maging mas malakas. Mas mabilis pa sana. Mas mabilis pa. Patuloy na dumarating ang lakas. Sobrang dami na ang naasikaso kaninang umaga. Baka monster itong batang ito. Gutom na siya. Kailangan ng dagdag na enerhiya. Anong klase ng ganitong pagkain? Maliit na kahon. Ikaw, ilang beses ka nang hindi kumakain. Para sa mabigat na gawain, paano ka magpapayat kung hindi ka kakain ng sapat? Masarap talaga ang pagkain kapag busog ka na. Parang may mali sa batang ito. Xiao Fang, nakapag-practice ka na ba dati? Natutunan mo na noong nasa paaralan ka pa. Ang pagbabago ng enerhiya ay hindi basta-basta. Tulong naman. Disney, sinusubukan mo ba ang kakayahan ko? Magaling, may lakas ka. Ang bilis ng reaksyon. Ito ba ang lakas ng 120 na enerhiya? Mukhang hindi naman mabigat. See you. Bata, mukhang umabot na sa 130 ang lakas ng dugo mo. Hindi, baka malapit na sa 150. Nakakuha ka ng kayamanan. Talagang henyo ito. Ang ganda ng talento mo. Sayang naman kung titigil ka sa pag-aaral. Magpatuloy ka lang at lampasan ang 250 na puntos. Maging ganap naman dirigma. Ang hinaharap ay walang hanggan. Kailangan kong maabot ang 250 puntos. Kailangan kong maging mas malakas. Sa wakas, natapos na. Sobrang dami ng trabaho ngayon. Ang halaga ng aking enerhiya ay mabilis na tumataas. Ang pagsisikap sa isang araw ay nagbunga ng magagandang resulta. Ito ang aking mga natamo sa araw na ito. Eksaktong-eksakto ang bilang. Sa wakas makakain na tayo ng masarap. Ang makapal na pera ay nagdala ng matagal ng naiwang pakiramdam ng seguridad. Dumaan lang dito.
Wala namang masyadong nakuha ngayon dito. Sige na, uuwi na lang muna ako para magluto. Matapos ang isang araw na pagtatrabaho, ang hapunan na ito ay sobrang sarap. Ganito pa rin kasaya ang klase group chat. Matagal na akong umalis sa paaralan, kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Mukhang may malaking nangyayari. Pinakabagong balita. Ikalawang taon sa mataas na paaralan, pinakabagong balita. Katatapos lang subukan ni Yan Ruyo ang kanyang ki at dugo. Umabot na ito sa 223 puntos. Ang Diyosa ay laging Diyosa. 223 puntos. Di hamak na mahusay ang pangalawang paaralan sa pagiging talino. Nakakamangha talaga ang bilis ng pagbuo ng ganitong yaman. Tunay na nakakatakot ang talento ng mga anak ng mga malakas na mandirigma. Pero ano ngayon? Hindi pa rin namin alam kung kumusta na si Fang Yuan. Leader ng klase yan, 223 ang enerhiya at dugo niya. Hindi rin siguro siya pababayaan. Bakit mo siya tinatanong? Isang basura na tinanggalan ng karapatan. Para sa akin, si Desdet Sigit ay parang isang piraso sa tabi ng kalsada. Isang piraso sa tabi ng kalsada ba? Bahala na kayo kung anong gusto niyong sabihin. Walang silbi ang ganitong pagtatalo. 223 puntos ng buhay. Pinakamataas sa paaralan. YMTI. Noon, akala ko'y hindi ka maaabot. Ngunit ngayon, ako ay hindi na katulad ng dati, na isang walang kwentang tao na tanging nakatingin sa'yo. Ang aking landas ay nasa pagpatay. Kailangan kong umusad ngayon. Walang oras na dapat sayangin. Basta't magsisikap, hindi ako bibigo ng panel na ito. Pagsasakatawan. Narito na ako. Bakit ang aga ng batang ito? Bumangon si Xiao Fang ng maaga. Hindi makatulog kaya dumaan na para makilala ang lugar. Kailangan nating itaas ang kahusayan ngayon. Nagsimula na. Dapat tama ang ritmo. Ritmo. Ngayon, hindi na ako baguhan. Halika, maging bahagi ng aking lakas. Unang isa. Napakaganda ng anggulo. Walang nasayang na lakas. Ang mga numero ay talagang maganda. Magpatuloy. Ang alon ng init na ito ay pakiramdam ng pagtaas ng enerhiya at dugo. Lalong lumalakas. Mas malinaw na ang alon ng init. Tanghali na. Lumampas na sa 250 puntos. Ang napakalaking alon ng init. Ito ba ang lakas ng isang mandirigma? Mangangilabot na. Nagawa ko na. Yung pakiramdam ng sobrang lakas ay sobrang nakakaengganyo. Kailangan pa ng mas marami para makamit ang pag-angat. Hinding-hindi dapat tumigil. Simulan na natin. Ikaw na ang ika-108. Patuloy pa rin ang pag-angat ng enerhiya at dugo. Anong ingay yan? Hindi pa patay itong manok. May mali, hindi ito ordinaryong puting manok. Ito ay pagising ng kakaibang hayop. Putang ina, bakit nagbago dito? Can you call chicken? Malaking problema na ito. Anong klaseng bagay to? Tulong, nagbago na ang manok. Agad, magsignal ng alarma. Xiao Fang, tumakbo ka na. Huwag kang magpakatanga. Talagang may presyon, ito ay isang kakaibang nilalang. Xiao Fang, tumakbo ka. Huwag kang nakatayo lang dyan. Hindi ka makakatakas. Ang bilis nito ay sobrang taas. Nakita ko na ang landas nito. Halos nahuli na ako. Swerte naman. Napakabagsik ng lakas na ito. Gusto mo akong kainin, mag-dream ka. Kailangan ko ang taong ito para maging balanse. Aking turno na. Ngayon, nahuli na kita, lumapit ka sa akin. Lumapit ka, pero kayang-kaya ko ang lakas na ito. Ang bigat, may dala itong tapang na walang takot sa kamatayan. Kaya kong tiisin ito. Nahuli na kita, hayop. Sakit, pero mas lalo lang akong nagiging sabik.
Dahil nasaktan mo ako, ibigay mo ang buhay mo bilang kapalit. Hihe! Nahuli kita, maliit na sisiw. Masakit, pero hindi madaling talunin ang halimaw na ito. Para akong tanga na akala mo madaling mapabagsak. Hindi pwedeng makalabas ito. Kailangan natin itong tapusin. Ngayon na. Bigyan mo ako, Dingy. Bigyan mo ako ng 3. Tapos na. Tagumpay. Sa wakas, napasuko na rin natin ito. Sa wakas, natapos na rin. Talagang naubos ang lakas ko. Napuksa ang isang antas na halimaw. Kang Yuzuaji. Nadagdagan ng 4 ang halaga ng enerhiya at dugo. Ganito ba ang pakiramdam kapag pinatay ang mga halimaw? Sobrang nakakabighani. Ito ang tamang paraan para mabilis na lumago ang enerhiya at dugo. Nahanap ko na ang daan para maging malakas. Bilisan mo, sumunod ka. Dumating na ang manager. Bakit ganito? Huwag kayong gumalaw, mga gwardiya. Hindi pa lumabas ang pinakamasamang sitwasyon. Isang kakaibang nilalang talaga. Siya ba ang nag-iisa lang na gumawa nito? Ikaw. Pinatay mo ito. Talagang 3 beses na. Ayos na ang 3. Ang galing mo, bata. Sige, punta ka sa klinika para magpahid ng first aid. Sobrang layo nito sa baba, ang layo ng kalagayan. Haha. Uminom ka ng tsaa. Xiao Fang, talagang salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, malaki ang magiging damage sa atin. Ito ang sahod mo ngayon, 300 pesos. Hindi maliit na halaga ang perang ito. Bukod dito, ang 5,000 ay espesyal na bonus mula sa pabrika para sa iyo. Ito ay parang gantimpala sa katapangan. Huwag ka nang magtrabaho sa hapon. Bibigyan ka ng kalahating araw na pahinga ng pabrika ngayon. Magpakatino ka at alagaan ang iyong sugat. Sobrang dami nito, Manager Wang. Hehehe, hindi basta-basta ang kakayahan ng batang ito. Hindi marami. Kung ikukumpara sa mga nagawa mo ngayon, anong halaga nitong kaunting pera? Xiao Fang, sabihin mo sa akin ang totoo. Nakapasa ka na ba sa sertipikasyon ng mandirigma? Hindi pa. Isang henyo, tunay na henyo. Gusto niya akong akitin. Tiningnan ko ang iyong resume. Saka ka lang 18, di ba? Siyempre, henyo ka. Xiao Fang, may suhestyon ako sa'yo. Pakinggan mo ito. Bibigay ako sa'yo ng kalahating araw na pahinga. Pumunta ka sa opisyal na samahan ng mga mandirigma para ayusin ang iyong sertipikasyon. Huwag ka nang bumalik dito sa workshop. Pumunta ka sa aming pabrika bilang pinuno ng seguridad. Bibigyan kita ng buwan ng sahod na 20,000. Ano sa tingin mo? Pag-iisipan ko muna. Sa wakas, hindi na sayang ang buwang ito. 5,000 na bonus kasama ang sahod ko ngayon. Sapat na ang perang ito para sa ilang panahon. Kailangan ko nang pumunta sa Hall of Warriors para i-verify ang aking pagiging kalaho. Matagal nang hinihintay ang araw na ito. Antas, Wushu Disciple isang bituin na mandirigma. Antas, Wushu Disciple tingnan kung nasaan ang kasalukuyang hangganan. 266.5 na enerhiya at buhay. Antas ng enerhiya at buhay, 266.5 per 500 ang numerong ito. Antas ng enerhiya at buhay, 266.5 na lumampas sa pamantayan ng isang bituin na mandirigma. Lampas na sa pamantayan ng isang bituin na mandirigma. 250 puntos na. Hindi na ako yung estudyanteng pinagtatawanan. Kailangan ng bumilis. Kaka-3:00 lang ng hapon. Ang sertipikasyon sa Wuzi Building. Magsasara lang ito ng 8:00 ng gabi. Sakto pa ang oras. Sana maging maayos ang lahat. Sentro ng kapangyarihan ng Heng Shui. Talagang maganda. Dati, nakikita ko ito sa telebisyon. Ngayon, nandito ako sa ilalim. Dito. Ito ang lugar na pinapangarap ng maraming estudyante ng martial arts. Tingnan ninyong mabuti ang mga taong hindi naniniwala sa akin. Dati, maraming beses akong nagbihis ng kasuotan ng mandirigma. Lumabas mula sa pintuang ito. Sa wakas, nakapagsimula na rin ako. Ibabalik ko ang lahat ng akin. Isang piraso ng tile dito. Siguro sapat na ito para sa 1 taon kong sahod. Sino ka ba, amoy putok? Ang landas tungo sa lakas ay palaging mag-isa. Narito na tayo.
Magandang araw, anong serbisyo ang kailangan ninyo? Ang mga titig na ito ay magiging paggalang-balang araw. Kakatapos lang nitong magsuot ng damit mula sa construction site. Kwalipikasyon ng mandirigma. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Bata pa lang ay nag-apply na ng certification bilang mandirigma. Estudyante sa second middle school na 18 anos. Ikaw ay estudyante sa Hengshui Second Middle School. Dapat ay malinaw na nakasulat sa record mo. Kasali ka ba sa pagsusulit ngayong taon? Bakit ka nandito para magpapatunay sa ganitong oras? Kung hindi ka magpapatunay, hindi mo makukuha ang subsidy na iyon. Naipasok na ang impormasyon. Susunod ay ang pagsusuri sa enerhiya ng dugo at katawan. Sumunod ka sa akin. Simula na ang tunay na pagsusulit. Kung talagang naabot niya ang antas ng isang semi-manggagamot, magiging kilala na ang pangalawang high school na ito. Sapat na ang 266.5. Sa wakas, magsasagawa na ng formal na pagsusulit. Ilapat ang kamay sa test board. Mag-relax, huwag mag-activate ng enerhiya. Hindi ba dapat mag-activate ng enerhiya? Hindi ko alam kung ano ang magiging datos niya. Medyo mainit na. Ang bilis ng pagtaas ng mga numero. Paano mangyayari yon? $266.5, hindi ako nagkakamali, di ba? Talagang lampas ito sa pamantayan ng 16.5 puntos para sa isang bituin na mandirigma. Ang ganitong henyo na lumabas bago ang pagsusulit sa martial arts ay tiyak na malaking balita. Ikaw ay si Fang Yuan. Kailangan bang magulat ng ganito? Saan ito maituturing na pag-drop out? Ito ay malinaw na lihim na pagsasanay. Naghahanda upang makilala sa pagsusulit sa martial arts. Bahala ka sa kung anong iniisip mo. Napakabigat ng datos na ito, kailangan itong ayusin agad. Kumpleto ang mga dokumento. Sa wakas, nakuha na. Ito ang patunay ng henyo. Ito ang iyong numero ng mandirigma na badge. Nakarecord na ito sa pandaigdigang database. Simula ngayon, ikaw ay opisyal na kinikilalang isang star na mandirigma. Tuwing unang araw ng buwan, magbibigay ang liga ng 8,000 pesos na subsidya sa iyong account. Sa perang ito, sa wakas ay magiging mas mabuti ang buhay. Bukod dito, sa pamamagitan ng insignia na ito, maaari kang makakuha ng iba't ibang benepisyo na eksklusibo para sa mga mandirigma. Kabilang ang libreng paggamit ng mga lugar ng martial arts, mga diskwento sa pagbili ng kagamitan at armas, at iba pa. Ang tiyak na listahan ng mga benepisyo ay ipinadala ko na sa iyong email. Maaari mong tingnan ito pagbalik mo. Libreng paggamit ng mga lugar ng martial arts. Kailangan ko talaga. Sa wakas naging tunay na mandirigma na ako. Kahit na magaan. Pero pakiramdam ko ang bigat. Salamat. Hindi nagsasalita ng sobra, tunay na magaling. Sandali lang. Magpakitang gilas ka sa pagsusulit ni Fang Yuan ngayong taon. Suportahan kita sa harap ng screen. Suportahan sa harap ng screen. Sa pagsusulit sa martial arts, tiyak na makikilala ako. Ang tunay na henyo ay malapit ng magulat kay Lolo. Sobrang nakakagulat. Kailangan kong sabihin ito kay Lolo agad. Hoy, Lolo. Pumunta ka sa sertipikasyon na bulwagan. Nakatuklas ako ng isang henyo sa martial arts. 18 taong gulang, 266.5 na enerhiya. Malapit na siyang sumali sa pagsusulit sa martial arts. Anong sinabi mo? 18 taong gulang, 266.5 na puntos ng enerhiya. Pupunta na ako agad. Siguradong mamamangha rin ang Lolo. Nasaan na si Xi? Kakatapos lang umalis, ngayon ko lang naisip. At saka, dumating siya para sa sertipikasyon. Hindi ko naman pwedeng pilitin siyang manatili. Sayang, dumating ako ng huli. Tingnan nga natin ang detalye ng batang ito. Magandang potensyal, talagang magandang potensyal. Kung makakapag-perform siya ng maayos sa pagsusulit sa martial arts, sa Longu Capital, kahit anong nangungunang paaralan ay pwedeng piliin. Akala ko hindi ganito kalaki ang kanyang potensyal. Lolo,
Dapat ba tayong makipag-ugnayan kay Fang Yuan ng maaga? Bigyan siya ng ilang suporta sa mga yaman. Hindi na kailangan ng ganitong antas ng henyo. Walang dahilan para tayo pang magdagdag ng ganda sa kanyang tagumpay. Hintayin na lang ang pagtatapos ng pagsusulit ni Wu. Ang mga tagapamahala ng mga pangunahing paaralan sa martial arts ay magpapasok sa kanilang mga pinto. Ipapasa nila ang impormasyon niya. Ipapadala sa headquarters para bigyang pansin. Ang bilis ng panahon talaga. Ilang taon na bang walang ganitong kababalaghan sa Hengshui? 30 taon. Eksaktong 30 taon na. Ang lungsod na ito, sa wakas ay magkakaroon ng isang tunay na henyo. Darating na ang panahon para sa mga kabataan. Paano posibleng ganito ang datos? Sa lugar na ito ng Hengshui no, 2 high school makakakita ng ganitong uri ng halimaw. Sabi nila Oliang, wala namang henyo, di ba? Talagang hindi kasing galing ng mga nakaraang henerasyon ang mga bagong estudyante. Ang henerasyong ito ng mga estudyante ay walang gaanong talento. Sa mga nakaraang taon, wala pa akong nakitang karapat-dapat na tao. Matanda na ako. Ganyan na lang ang buhay ko. Pero hindi rin naman siya madaling tao. May something na hindi tama, may kakaibang nangyayari. Baka may dala-dala siyang isang napakahalagang bagay. At nagrereklamo pa siya sa harap namin. Kaya gusto kong makita kung paano mo ipapaliwanag ito. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Oy, Lao Yun. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Lao Liang, may isang henyo sa martial arts sa paaralan nyo. Bakit hindi mo ako sinabihan? Isang pambihirang talento sa martial arts. Ano ang sinasabi niya? Anong kalokohan to? Bakit hindi ko alam ito? Asosasyon ng mga mandirigma sa Hengshui. Kakatapos lang magparehistro, isang 18 taong gulang na mandirigma na may isang bituin. Ang sertipikasyon ng enerhiya ay 266.5. Ang iyong school record ay sa Hengshui no. 2 high school. Ang pangalan ng taong ito ay Fang Yuan. Tingnan mo kung paano mo ipapaliwanag ito, batang ito. Paano pwedeng maging 266.5 ito? Ilang taon ka na? 18 taong gulang, 266.5, isang bituin na mandirigma. Totoo ba to, Lao Yun? Sasalihan niya ang pagsusulit sa pakikipaglaban sa loob ng 2 araw. Sige, ikaw na ang mag-verify. Isang tunay na henyo ang isinilang. Ang tahimik na mga araw ay mababasag na. Hindi pwedeng ipagpaliban ang bagay na ito. Ano? Anong nangyari kay principal? Mamayang hapon, lahat ng klase ay sabay-sabay na magkakaroon ng pagsusuri ng enerhiya at dugo. Walang dapat maiwan. Ihanda agad. Ako na po, pupuntahan ko na agad. Imposibleng hindi natin mahanap kung aling klase ang may problema. Ay, kahit si Yan Ruyo na may pinakamataas, 223 lang ang puntos. Ang weird talaga. Nasaan nga ba talaga si Fang Yuan? Siguro talaga bang nagkakamali na ako? Sa wakas nakuha ko na. Ito ang unang hakbang ko para baguhin ang aking kapalaran. Mandirigma. Isa ito sa simula. Kailangan ko pang magpatuloy sa paghahanda pag-uwi. Kailangan kong tingnan kung anong kapaki-pakinabang na impormasyon ang nasa forum. Sandata at proteksyon. Lahat ng ito ay nangangailangan ng pera at oras. Ang mga ordinaryong may kakayahan ay abutin ng 2 buwan bago matutunan ng maayos. Ako. Ang lakas ko ay hindi basta-basta kayang tapatan ng iba. Balikan natin ang practice kanina sa araw. Pwede pang pabilisin ang galaw na iyon. Mas mapapabuti pa ang konsentrasyon ng lakas. 2 araw na lang ay ang pagsusulit sa martial arts. Walang armas. Kaya sa loob ng 2 araw na ito, dapat nating ilabas ang buong lakas ng ating enerhiya. Mabilis ang panahon. Kailangan nating ibuhos ang lahat ng ating makakaya. Kung mas malalim pa ang sugat na iyon, wala nang silbi ang braso na ito. Ngayon, natalo ko ang Kanyu Claw Chicken. Lahat ay dahil sa lakas ng loob. Kung hindi ko naabot ang antas ng isang bituin na mandirigma, hindi ko talaga magagampanan ito. Kung sa hinaharap ay umaasa lamang sa lakas, magtatapos ito sa malaking problema. Kailangan kong makahanap ng lugar upang mahasa ang aking mga kasanayan sa labanan. Ginoong Wang, nais kong humiling ng ilang araw na bakasyon para sa huling paghahanda para sa pagsusulit sa martial arts sa 3 araw. Sa wakas, sasali na ang batang ito sa pagsusulit. Haha, ang paghahanda para sa pagsusulit sa martial arts ay mahalaga. Fang Yuan, may puso ka sa bagay na ito. Susuportahan kita ng buong puso. Kung papayagan ako, mag-aral ka ng mabuti. Salamat, manager. Hindi ko bibigyan ang mga inaasahan ng lahat. Kumuha muna ng kagamitan bago pumunta sa lungsod ng martial arts. Presyo ng ginto, 570. Bakit ang mahal ng ginto? Bakit ang mahal ng lahat? Presyo ng ginto. Ang set na ito ay nagkakahalaga ng 2,800. Sobrang mahal para na akong nagbabayad ng laman.
Hindi mo may iwan ang bata at makakakuha ng lobo. Nabili na. Kulang pa ng isang angkop na sandata. Ang mga lakas ay hindi angkop sa aking kasalukuyang antas. Karamihan ay masyadong mabagal. Hindi ito angkop sa aking landas. Itong Lurking Shadow 7 kill. Nakatuon sa bilis at pagsabog. Talagang akma sa estado ko ngayon. Ito na ang napili ko. Isa na namang batang tao ang pumipili ng martial arts. Ang librong ito ng yellow rank na martial arts ay nagkakahalaga ng 5,000 yuan. Pinaghirapan kong ipunin ang perang ito. Ayan, pagkatapos bilhin ito, magiging broken na naman ako. May natira na lang akong 1,500 yuan. Talagang mahirap ang maging martial artist at long henerasyon ang maghihirap. Tingnan muna kung paano ito sanain. Bakit gumagalaw ang panel na ito? Na-detect ang mga kasanayan sa armas. Nakapag-master na. Ang antas ng kasanayan ay agad na umabot sa master level. Talagang nagbigay ka sa akin ng malaking sorpresa, sistema. Ang pagkaunawa sa master level ay nasa isip ko na. Dahil sinabi ng sistema na natutunan ko na, subukan natin ang lakas nito. Unang estilo. Diretsong atake ng mabilis na pagbaril. Ang bilis. Hindi pa rin sapat, may mga pahinga pa sa pagitan ng mga galaw. Pakiramdam ko mas kailangan pang pabilisin. Mas pwedeng paigtingin pa ang koneksyon ng mga galaw. Basta hindi ako titigil. Ang mga galaw ay mas magiging perpekto. Mas bilis pa. Sa limitasyon na. Isang buong magdamag. Sa wakas naabot ko na ang maliit na antas. Kadalasan, ilang buwan ang kailangan para matutunan ito. Ako ay natutunan ito sa isang gabi lang. Tunay na matindi ang sistema. Panahon na para suriin ang mga resulta. Ngayon na. Kunin na. Talagang iba ang ika-10 antas. Halos natamaan ako. Pero makukuha ko na ang gantimpalang 1-0, 0-0-0. Makatutuloy na akong mag-invest. Nakakaintriga, bakit walang galaw ang mga ito? Nawalan ba ng bisa ang sistema? Naiintindihan ko, ang sistema ay hindi otomatikong tumutugon sa ibang mga kasanayan sa armas. Ngunit ang parehong kasanayan sa armas ay maaaring pagsamahin at ihalo. Kailangan lang bumili ng mga ulit. Maaari mong iwasan ang masakit na oras ng pagsasanay. Ito ang shortcut. Bigyan mo ako ng 2 kopya ng Lurking Shadow 7 kills. Mabilis ang galaw. Ginoo, 1 libro lang ang binili mo, pwedeng mong gamitin buong buhay. Sigurado kang bibili ka ng 3 pareho. Natutulog ka ba ng masyadong gabi at nalilito? Huwag nang magpasakalang, may gamit ako. Kunin mo na ang mga gamit. Talagang kakaiba ka. Dali, hindi na ako makapaghintay. Nagsimula ang pagsasanib. Natapos ang pagsasanib ng buwan ng anino at 7 pagpatay. Nakataas na sa mataas na antas. Ang pakiramdam ng puno ng kapangyarihan ay napakasarap. Talagang ang pagsasanib ang pinakamataas na paraan ng paglago. Sulit ang perang ito. Tanggapan ng mga mandirigma. Simbolo ng kapangyarihan. Nahanap namin ang Underworld Beast Tower sa unang palapag. Isang lugar na binuo gamit ang pera at dugo. Ito rin ang pinakamadaling paraan para kumita ang mga martial artist. Sana huwag akong bigin. Parang amoy ng pamatayan dito. Mukhang sanay na ang mga tao dito sa kamatayan. Anong antas ng martial artist ang kaya nilang labanan? Sapat na ang isang bituin. Ito ang unang sertipiko na nakuha ko. Isang bituin, isang antas ng kakaibang hayop. Isa na namang bagong tao na papatayin. Ang antas na ito ay tamang-tama para subukan ang kutsilyo. Ito ang kasama ng mga mandirigma. Bawat kurba ng kutsilyong ito ay may pamilyar na pakiramdam na kasama ko ng maraming taon. Parang ito ay talagang nakalaan para sa aking kamay. Nagsimula ang pagpatay. Sa Shadow 7 kill, ang mahalaga ay ang mabilis na pagpatay. Ang 7 styles war technique ay malikhain at malinaw. Walang kahinaan. Lubos na naging kalmado ang puso ko. Maghanda na tayo. Unang laban ang Crimson Wolf. May bagong tao na pumunta. Ang mga bituin na mandirigma ay mailakas ng loob na hamunin ang pulang dugo na lobo. Antas. Lakas ng loob, Hejea. Sana ay walang masamang nangyari sa mga tao sa likod. Tatlo 0-3-5-0-2, 0-0 tumaya na. 3-0-3-5-0-2, 0-0. 3-0-5-0-2, 0-0 tumaya na. 0-0-0. 0-0-0, 200. 6.520 di sa gi. Naniniwala akong hindi siya makakatagal ng 30 segundo. 0-0-0-2, 0-0. 3,085.
30-5-30 segundo lang, sobra ka namang tiwala sa kanya. 30-5-0700. 3005-702-00, isang sugod ng Red Blood Wolf. 3005 nakuha ko na 0700 kailangan niyang humiga. Narito na. Klasikong pag-atake. Narito na. Klasikong pag-atake. Mukhang natatakot ang bagong tao. Bakit di siya gumagalaw? Buwan ng anino. Ah, nagbibiro ka ba? Ito ay bagong tao. Nakita ko bang mali ang aking paningin? Isang saksak, isang lakas. Isang saksak, isang saksak. Iyan ay isang pulang lobo. Ganito lang. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ko. Wala itong naitutulong sa pagpapahusay ng kasanayan sa pakikipaglaban. Sobrang lakas niya. Isa siyang isang bituing mandirigma. Tinatawag mo ba itong baguhan? Isa talaga siyang henyo. Isang pambihirang talento sa martial arts. Nakakatakot ang kanyang lakas. Hanggang sukdulan na naman ang ensayo ko ngayon. 2 araw na lang bago ang pagsusulit sa martial arts. Hindi pa rin sapat ang aking lakas. Kung hindi sana tumigil si Fang Yuan sa pag-aaral, sana ay mas maganda. Ruyo, tingnan mo ang grupo ng klase. Isang link ang mabilis na naipapasa. Ang pamagat ay baguhang isang bituin. Isang galaw para talunin ang pulang lobo. Ipinahayag ng tao ang kasal at natalo ang pulang lobo. 2 bata, ito ay isang pambihirang galaw. Ito ba ay isang pambihirang galaw? Pambihirang galaw talagang kahanga-hanga. Pambihirang galaw. Ang pulang lobo ay isang mataas na mabangis na hayop. Kahit na isang 3 bituin na mandirigma, kailangan pa ring magsikap upang talunin ito. Ano bang pinagmula ng bagong tao na ito? Ang lakas ng aking dugo ay 6 na pugo lamang. Kulang pa ito sa kanyang mga simula. Talagang hindi makapaniwala. Si Fang Yuan ay talagang si Fang Yuan. Naging mandirigma siya. Diyos ko, hindi ba siya nag-deliver ng pagkain? Paano siya naging ganito kalakas? Ito ba talaga siya? Sobrang ibang-iba siya kumpara sa alaala ko. Ang saya, hindi siya sumuko. Kailangan ko ring magsikap. Makikita ko si Fang Yuan sa pagsusulit sa martial arts. Walang duda, siya ito. Diyos ko. Ito si Fang Yuan. Sinabi ng punong guro 2 araw na ang nakalipas tungkol sa henyo sa martial arts. Totoo pala ito. At siya ay dati kong pinakamagaling na estudyante. Ano na namang nangyari? Natagpuan na ng punong guro. Yung sinasabing henyo sa martial arts ay ang estudyante kong si Fang Yuan. Ano? Hayaan mong makita. Hindi ako nagkakamali, siya nga, haha. Ah, alam ko na ang Heng Shui no. 2 high school ay magkakaroon ng tunay na dragon. Kailangan nating kumilos agad. Ito ay napakalaking magandang reputasyon. Agad na magpatawag ng mataas na pulong. Kailangan ng publicity department na itaas ang banner. Isulat ang mainit na pagbati sa aming estudyanteng si Fang Yuan. Nakatanggap ng isang bituin na mandirigma. Mahina ang lakas ng isang banner. Kulang ang isa. Puno ng mga banner ang labas ng paaralan at ang mga gusali ng klase. Ipabatid sa buong distrito. Paano sila dumating? 582. Klaseng Fang Yuan. 582 sa wakas, nandito ka na. Napanood ko na ang video. Ayos. Napakaganda. Talagang hindi ako nagkamali, estudyante ka ng Heng Shui no. 2 high school. Talagang nagawa ng batang ito. Sa loob ng ilang araw, ang pagbabago ay talagang napakalaki. Si Teacher Hao ay palaging mabait sa akin. Bumalik ka na lang. Kailangan mong dalhin siya pabalik sa paaralan. Kaibigan kong si Fang Yuan. Hindi ka sapat na inaalagaan ng paaralan.
Ngayon ay naging isang mandirigma ka na. Sa 2 araw, kailangan mong bumalik sa paaralan para sa pagsusulit sa martial arts. Basta't bumalik ka. Agad na nagbigay ang paaralan ng 150,000 na scholarship. Ngayon, hindi ko na kailangan ang mga iyon. Guro Liang, salamat sa iyong kabutihang loob. May sarili akong plano sa pag-aaral. Hindi bagay sa akin ang pagpasok sa kolehiyo. Hindi na ako babalik sa Hengshino. 2 high school. Walang utang na loob na batang pasaway. Kalokohan ni Fang Yuan. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ito ay isang malaking bagay na may kaugnayan sa iyong buong buhay. Ay, yung tingin ng batang ito. Hindi na maibabalik pa. Ay, kung hindi na siya maibabalik. Mas mabuting magkaugnayan tayo sa mabuting paraan. Tapos na. CJ, ito ang 150,000 na scholarship. Hawakan mo na. Kahit bumalik ka o hindi. Ikaw ay laging ipinagmamalaki ng second high school. Binata, pinapaganda mo ang aming pangalan. Report sa direktor. Natuklasan sa Hengshui ang mga halimaw na may kaugnayan sa martial arts. Fang Yuan, 18 taong gulang. Kahapon, nakakuha ng sertipikasyon bilang isang bituin na mandirigma. Enerhiya 266.5. Ngayon, isang saksak ang pumatay sa pulang lobo. Ang kasanayan sa pag-atake, Shadow 7 kill, ay umabot na sa ganap na antas. Enerhiya 266, Shadow 7 kill ganap na. Ito ay hindi madaling gawin kahit ng mga matatandang mandirigma na matagal nang nag-aaral nito. Hindi ito kayang gawin ng sinuman. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Kapag naipakita ang ganitong talento, hindi papayagan ng kalaban na lumaki siya. Ituring ang balitang ito bilang pangunahing lihim. Bawal ibunyag sa iba. Magpadala ng isang maliit na grupo para magbantay ng lihim. Huwag sana niyang mapansin. Tinitiyak ng direktor na matatapos ang misyon. Sana may oras pa. 18 taong gulang natapos ang martial arts. Ito ay anyo ng banal na mandirigma. Sa wakas, may tunay na dragon na lalabas mula sa Yusheng. Huwag mo akong bigin, Fang Yuan. Bumili ka ng 2 kopya ng Shadow Kill. Kakatapos lang ng batang ito kahapon. Bakit kailangan niyang bumili ng 2 parehong kopya? 2 kopya ng Shadow Kill. Kabuang 100,000. Ihawak mo ito. Salamat. Nasa iyo ang sistema. Tagumpay ang pagsusuri ng lihim ng Lurking 7 Kills. Buksan ang pagsasanib. Ganitong pakiramdam. Saan mang dako, mga pag-unawa sa iba't ibang estilo ng espada ang sumasabog. Natapos na ang pagsasanib. Itinaas na sa ganap na pag-unawa sa nakamamatay na galaw. Bituin na bumagsak, bumalik sa kadiliman. Ganap na antas. Mas malakas ako ngayon kaysa kahapon ng ilang beses. Panahon na para mag-ensayo sa Tower of Beasts. Antas ng bughaw na leopard. Anong bughaw na leopard? Ang bilis ng bagay na iyon ay hindi kayang hawakan ng baguhan. Kung talagang gusto mo, nagawa na ang mga kinakailangang proseso. Magandang bagay ang may mga ideya ang mga kabataan. Pero huwag mong isugal ang buhay mo. Ang Yungbo ay nasa arena ng labanan 3. Sige na. Tamang-tama, ikaw ang magiging pagsubok ng Yungbo. Yung bagong tao kahapon ulit. Ngayon ay haharapin ang Yuming Leopard. Baka naman sobra na ang tiwala niya. Ang bagay na ito ay bangungot ng mga baguhan. Tingnan natin kung ilang segundo ang kaya niya. Sige na. Mabilis din siya. Pero hindi pa sapat. Hindi pa sapat ang bilis. Ang hayop na ito ay bagay na bagay para sa paghasa ng kutsilyo. Tapos na ang warm-up. Tapos na. Bituin na bumagsak. Natalo ang unang antas na halimaw, ang Yuming Leopard. Dagdag na 7 sa buhay. Kasalukuyang buhay 278.5. Pumunta ka at kumuha ng isang kutsilyo. Ang galing mo, bata. Nasa iyong account na ang 20,000 na premyo. 20,000 piso. Sa harap ng mga makapangyarihang sandata na iyon. Hindi ito kahit 1 sentimo. Ngayon na may pera ka, dapat kang kumuha ng mas magandang armas. Mayroon bang mas murang katana? Gusto mo na maganda at mura pa? E di doon ka na lang pumunta. Sa tambak na yan, may makikita ka bang matinong gamit? Parang tinatawag ako ng kutsilyong ito. Magkano ito? Halos wasak na iyang kutsilyo. Kung gusto mo, kunin mo na ng 8,000. 8,000 na lang ang natitira sa lahat ng pera ko. Kahit nasira-sira. Ngunit ang kanyang dignidad ay higit pa sa mga armas na gawa sa linya ng produksyon. Mula ngayon, tatawagin na kitang Yaoye. Ito ang tunay na daan na para sa akin. Narito na ako sa Misty Swamp. Umaasa akong makakuha ng mas maraming materyales. Lumakas. Magsisimula na ako ngayon. Tara na. Mukhang bago itong batang ito.
Bagong tao, unang labas ng bayan. Talagang kapansin-pansin ang kutsilyong ito. Mukhang matatag naman siya. Alaynan. Saan tayo pupunta? Misty Swamp. Lawa ng ulap at putik. Hindi ligtas ang mga baguhan doon. Mag-ikot-ikot lang sa paligid. Huwag sumisid ng malalim. Kamakailan, hindi mapayapa ang lawa ng ulap at putik. Salamat. Hindi mapayapa. Tama sa akin ang ganito. Good luck, young man. Ito ang Misty Swamp. Sobrang mabaho. Dapat laging maging alerto. Walang dapat palampasin na ingay. Simulan na ang panghuli. May ingay. Ito ay green water python. Ang bilis ng takbo. Ganito lang talaga. Napakalaki ng butas. Magandang pagkakataon. Ako na. Kailangan kong tumama ng malakas. Hey! Tapos na. Mayroong pahiwatig. Tumaas ang lakas ng katawan ng 20. Hindi sapat ang lakas na ito. Kailangan umabot sa 50 ang ganitong kahusayan. Kailangang maghintay ng mahabang panahon. Hindi na maaaring maghintay na dumating ang biktima. Masyado pa ring mabagal. Lahat ng mga halimaw dito ay magiging aking mga hakbangan. Halika na. Isa na namang dumating. Sobrang mahina. Hindi kayang labanan. Kahit paunti-unti nagiging marami. Walang silbi kahit itago sa putik. Hindi pa ito lubos na bumabagsak. Masyadong mabagal, sunod na. Maganda ang progreso. Magsimula na tayo para makatipid ng oras. Masanay na ang katawan. Tapos na. Masarap ang pagtaas ng lakas. Hindi pa sapat, kailangan pa ng higit pa. Laging bumibilis. Hindi pa sapat, nasa hangganan na. Halos nandyan na. Ikaw na iyon. Ang pagkakataon ko para makapagtagumpay. Bibigyan mo ako ng daan. Sa wakas, nakuha ko na. Narito na. Malapit nang magtagumpay. Ang lakas na ito ay napakamakapangyarihan. Kailangan mong makayanan. Binubuo muli ang mga meridyano. Ihalo mo sa akin. Sa wakas ay naayos na. Pakiramdam ko parang nagbago ang katawan ko. Ito ba ang lakas ng isang 2 star na mandirigma? Subukan ang kapangyarihan. Ang lakas ng pagbuga. Naging 1,000 na ang limit. Nagbago na rin ang antas. Sa loob ng 3 araw, nakapasok na sa 2 bituin na mandirigma. Kahapon umaga, tumaas ng higit sa 200 ang lakas ng hangin. Ganito kabilis. Kailangan nang mag-empeke at umuwi. Marami na rin ang nakuha nitong pagkakataon. Ang mga halamang gamot na ito ay maaari ring ibenta sa magandang presyo. Tapos na ang trabaho. Dapat na tayong bumalik sa base. Talagang nakakatulog ang hapon na ito. Yun yung bagong tao na lumabas kaninang umaga. Kalahating araw pa lang. Bakit ang takot-takot na ng aura niya? Parang ibang tao na siya. Umalis na siya, ha? Ang dami niyang dalang magagandang bagay dyan. Isa siyang baguhan, na kayang manghuli sa labas ng ulap na putikan, ng maraming kakaibang hayop. Unahin nating palitan ang mga materyales na ito ng pera. Iproseso. Hindi biro ang bigat ng bag na ito, ang dami nito. Mahal na bisita, sandali lang po.
Bibilangin ko ang mga materyales. 27 piraso ng materyales mula sa unang antas na halimaw. Nasa maayos na kondisyon. Presyo ng pagbili, 135,000. 7 piraso ng unang antas na gamot para sa pagdurugo, dugo ng damo. Bawat piraso, 8,000. Kabuuan, 171,000. Ang bilis ng pagdating. Hindi nakakapagtaka na sinasabi na ang mga mandirigma ay katumbas ng kalahating buhay ng mga tao sa ibaba. Hindi ako niloko ng mga ninuno. Dahil sa mga yaman na ito, mabilis pang tataas ang aking lakas. Masyadong masikip ang oras. Kailangan kong makahanap ng lugar para mag-ensayo. Bakit naisipan niyang tumawag sa akin? Kailangan na namang mag-imbita. Wala namang ganun. Gusto ko lang sanang tanungin kung may kulang pa sa tao sa pabrika ngayong gabi. Hindi ka naman nagkakasakit, di ba? Ngayon, isa ka ng mandirigma. Ikaw ang hepe ng seguridad sa pabrika natin. Ikaw, isang hepe ng seguridad. Nagtatanong kung sasama ka sa linya ng produksyon. Nasugatan ang kamay pero gusto pa ring mag-ensayo. Sige, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Nasa guard ang susi ng workshop. Kunin mo na lang. Babayaran kita ng 2,000 kada buwan, katulad ng sahod ng hepe ng seguridad. Salamat, Kuya Wang. Hindi ko dapat sayangin ang gabing ito. Pwede pang mas pabilisin ang bilis. Ang antas ng enerhiya ay unti-unting tumataas. Kailangan niyang mabilis na maibalik ang lakas. Malapit na siyang makabreakthrough. Sa wakas, tapos na rin. Nakarating na ang kalagayan ng katawan sa pinakamataas na antas na kailanman ay naabot. Panahon na para subukan ang tunay na kakayahan. Ang shift na ito ay talagang mahirap. Iyan ay isang silver medal. Di ako nagkakamali, tama ba? Hurry up and go to the swamp. Sa loob lang ng isang araw, naging 2 bituin ka na. Ito pa rin ba yung batang yun kahapon? Isang unang antas na kakaibang hayop ang ginamit mong panlaban. Sobrang hina, hindi na nakakaaliw. Nairesolba ko na ang 74 kanina umaga. Dapat na nating magbilang ulit. Nakakuha na ng enerhiya, nakalusot na sa 1,000 na hadlang. Itong mga kalat na ito ay talagang pabigat. Masyadong mababa ang bisa ng mga unang antas na halimaw. Tingnan natin sa loob. Ganap na ibang pakiramdam dito. Ikalawang antas na halimaw, mistikong alon. May nakatingin sa atin. Napakalakas ng presensya. Tama lang para mag-practice. Ang bilis talaga. Huwag kang mahawakan. Huwag kang mahawakan. Ang lakas ng kaagnasan. Kapag nahawakan ng kahit kaunting proteksyon, wala na. Gusto akong iwan sa puti. Bituin na bumagsak. Hindi pa tapos. Isang suntok at nakatakas. Walang pagkakataon. Ito na ang hinintay na sandali, tapos na. Kung ngayon, bumalik sa dilim. Sa wakas, lahat ay napatay. Lahat ng ito ay tunay na yaman. Ang pag-angat na dulot ng ikalawang antas na halimaw ay hindi maikukumpara sa unang antas. Hindi na pwedeng manatili dito, kailangan na nating umalis. Dapat makabalik bago magsara ang pinto. Ay, batang iyan. Malamang hindi na siya makakabalik. Isara na natin. Sandali, si Kapitan, yung batang iyan. Sino yan, ang lakas ng ingay? Anak, saan ka nagpunta para mamili? Sa wakas, nandito na. Bakit ganito ang nangyari sa batang ito? Hindi ba siya nakapagdulot ng problema? Ako si Ginoong Li. Ah, ikaw pala si Xiao Fang. Talagang natakot ako sa iyo, matanda na ako. Ay, ang galing. Nakakagulat ka talaga. Anong nangyari sa mansa sa katawan mo? Malaki ang nakuha mong ani. Totoo ngang magulo ka. Bakit may dugo dyan sa katawan mo? Galing sa kakaibang hayop. Galing sa kakaibang hayop. Talagang matapang ang batang ito. Kahit napuno ng dugo ng iba't ibang halimaw sa katawan niya, tahimik pa rin siya. Tingnan natin kung ano na naman ang dinala niya pabalik ngayon. Wow, ang bigat nito, ilang materyales kaya ang nakuha niya. Anong klaseng kinang ito?
Dila ng ulap na salamangkang. Mukhang hindi siya nagkamali. Pumunta ang batang ito sa malalim na bahagi ng ulap na damo. At nakakuha pa siya ng ganitong magandang bagay. Dahan-dahan mong tingnan, nandito pa rin. Perpekto. Halos perpektong anyo. Ang pagkakahiwa ay sobrang ganda, sobrang galing. Sa wakas ay nailabas na rin. Hindi ako nagkakamali, ganito karami ang pangunahing material. 3 ulo ng ulap na salamander ang pangunahing material. Napanatili ng maayos. Mas malinis ang paraan ng pagputol kaysa kahapon. Walang kahit isang ulap ng ulap na naputol. Paano mo nagawa iyon? Mahirap ba iyon? Normal lang akong humawak ng espada. At bumaba ito. Normal na paghawak ng espada. Maniwala ka sa hindi. Ito ay tiyak na master level na control sa kutsilyo. Bilisan mo na ang pagkwenta ng pera at umalis. Yaman na, yaman na. Malaki ang kita sa negosyong ito. 3 ulo ng mistikong oud, pangunahing material 380,000. 48 na bahagi ng material, kabuang 160,000. Kabuang 540,000. 540,000. Sapat na iyon kasama ang dati. Kagaya ng dati, ilalagay ko sa iyong badge account. CJ. Ang bilis talagang kumita ng batang ito. Sa wakas, may pera na. Pumasok na. 3 araw na ang nakalipas, nagde-deliver pa ako ng pagkain. 4,200 sa isang buwan. Sa ilang araw lang, nakamit na niya ang milyon-milyon. Ito ang tunay na mundo ng mga mandirigma. Talagang nakakabilib ang batang ito. May isang bagay si Xiao Fang na hindi ko alam kung interesado ka. Sabi mo. Sila uli ay may ipapakilala. Nakarinig ka na ba tungkol sa paligsahan ng mga mandirigma? Isinasagawa tuwing Oktubre ng Asosasyon ng mga Mandirigma sa Hupan. Maaari mag-register ang mga mandirigma mula 3 bituin hanggang 5 bituin. Isa sa mga dahilan ay ang malaking premyo. Ang mahalaga ay ang mga nangungunang posisyon. Makakakuha ng mataas na kagamitan na sinusuportahan ng Asosasyon ng Wushu ng Huaxia. Mataas na kagamitan. Anong antas ng mga yaman? Mga elixir na higit sa antas. Mga sandatang suan. Hindi rin imposible ang maging provincial level. Sabi nila ngayong taon ang armas ay hinubog mismo ng isang Master Forging level 6. Depende sa ranggo. Master Forging level 6. Dapat itago ang balitang ito. Noong nakaraang taon, nakuha niya ang first place at isang 5th Order Battle Blade. Sabi ng iba, yung kutsilyong iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyong huaksya na barya. Ang 20 milyon ay sapat na para bumili ng maraming mapagkukunan para sa pagsasanay. Ang kalidad nito ay talagang hindi na pareho. Anong antas ka na ngayon? Antas ng Martial Master. Ano? Antas ng Martial Master. Kahapon lang ay isang bituin. Ang bilis ng pag-unlad na ito, tao ba talaga? Kaya karapat-dapat ka na. Tungkol sa eksaktong oras ng pagpaparehistro at mga patakaran. Nasa anunsyo sa unang palapag ng gusali ng mga mandirigma. Pumunta ka na lang at tingnan. Mayroon ding mga kaugnay na post sa forum ng mga mandirigma ng Huaxia. Maaari kang mag-aral ang higit pa tungkol dito. Makakabuti ito sa iyo. Kailangan mong tingnan ang anunsyo sa bulletin board. Salamat. Ay. Sandali lang. Ganon ka lang lalabas. May problema ba? Medyo halata nga. Sa likod may banyo, magpunas ka muna. Maghugas na rin, okay na rin. Gamitin mo na lang ang mga spare ko. Walang kailangan palitan sa damit. Mahalaga lang na hugasan. Ako sila uli, parang kulang ako sa damit. Magsuot ka na at umalis ka na agad. Talagang masaya. 3 araw na ang nakalipas, isa pa akong ordinaryong delivery rider. Ganito ba ang katawan ng isang master ng Samsung? Masaya na ako. Umalis na si Master Lee. Ingat ka palagi, bumisita ka ulit. May higit sa 700,000 na ipon. Dapat sapat na para makabili ng kagamitan sa imbakan. Napakaraming magdala ng malaking bag habang nakikipaglaban. Dito na tayo sa ito. Anong kailangan ni Kuya?
Magkano ang halo sa 20 metro kwadrado na earth ring? Meron. 15 milyon para sa 20 metro kwadrado. Kahit medyo mahal, sulit naman ang perang ito. Bibili na talaga ako nito, makakatipid ako ng maraming problema. Hehe, haha. Sapat na ang isang hibla para makontrol ang ki at dugo. Sa wakas, nakuha ko na ito. Ito ang kamangha-manghang pakiramdam ng koneksyon sa espasyo. Ang loob ng singsing ng kalawakan ay may 20 metro kwadrado. Sapat na iyon. Pumunta sa Tower of Beasts. Panahon na para palakasin ang lakas. Narito na naman. 2 aklat ng Shadow Kill. Talagang baliw siya. Simulan na ang pagsasanib ng sistema. Nakumpleto ang pagsasanib ng Shadow 7 Kill. Tumaas na sa perpektong estado. Ang lakas na ito ay direktang umabot sa estado ng pagbabago. Subukan kong gamitin ang kapangyarihan ng estado ng pagbabago. Basta't gusto ko. Ang isang piraso ng aking enerhiya ng espada ay maaaring maging galaw ng espada. Talagang nakakatakot ang perpektong estado. Kaya kakaunti lang ang pumapasok dito. Sigurado akong mananalo ako sa labanang ito. Tingnan natin kung may bagong balita kamakailan. Pansamantalang anunsyo. May nakitang senyales ng malaking pag-atake ng mga hayop sa Timog Kanluran. Dami ng mga kakaibang hayop na higit sa antas 3 ay nagtitipon ng abnormal. Mukhang kailangang pag-aralan mabuti ang kasalukuyang sitwasyon. Mukhang hindi maganda ang kalagayan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng lahat. Sumabog na ang comment section. Nandito na naman, gaano karaming tao ang nawala noong nakaraang taon sa Timog. Huwag kalimutang kumilos ng maaga. Kung maghihintay ka hanggang sa umabot na sa gilid ng lungsod, huli na ang lahat. Kapag sumiklab ang alon ng mga halimaw, walang silbi ang mga mandirigma na may 3 bituin pababa. Walang silbi ang mag-alala lamang. Ang pagpapalakas ng kakayahan ang tunay na katotohanan. Suriin ang mga plano pagkatapos nito. Ang pagsusulit sa martial arts ay limitado sa mga 1-star na mandirigma at pababa. Parang mga bata na naglalaro ng bahay walang saysay. Ang malaking kompetisyon sa martial arts ay nagsisimula sa 3-star. Tamang-tama ito para sa aking kasalukuyang antas. Malinaw na ang layunin. Magsisimula ng bagong pagsasanay bukas. Magpahinga ng mabuti. Bukas pupunta tayo sa bagong lugar para magpahinga. Mabigat ang gawain ngayon. Kailangan mong magdagdag ng lakas. Kailangan kumain ng busog para may lakas. Hindi na ang layunin ngayon ay ang mystizilen, kundi ang mga buhangin na inukit ng hangin. Panahon na para umalis. Narito na ako sa Dune. Mahigpit pa rin ang seguridad. Ginoong Sansing. Kumpirmado ang lahat, maaari nang dumaan. Sa wakas, nandito na. Talagang masama ang paligid. Handa nang magsimula. Hindi kaunti ang bilang. Tamang-tama para mag-practice. May sapat na lakas. Wala nang 2 abala na malaking bag na nakakabigat. Talagang tumaas ang aking kakayahang kumilos ng higit pa sa doble. Magpatuloy sa pagpasok sa espasyo. Ang kagamitan ay talagang maginhawa. Ang mga unang antas na halimaw ay hindi talaga nagiging banta. Mas mabilis pa, ito na ang singsing ng Qian Kun. Dagdagan ang bisa ng kasanayang martial na umabot sa sukdulan. Nagbago ang presensya sa harap. Dumating ang pangalawang antas ng kakaibang hayop. Maghanap ng kahinaan. 9 na anino, 7 pagpatay. 3 estilo, pumutok sa batis. Basagin mo ito. Napakadelikado. Tapos na. 5 estilo, Giant King. Talagang nakakagulat ang lakas ng pamamaraang ito ng espada. Napatay ang 2 antas na halimaw. Naging 1 ang ginto ng mabangis na toro. Nagdagdag ng 20 sa halaga ng buhay. Tumaas na naman ang halaga ng buhay. Napakalaki ng agwat ng lakas. Nakakagulat ang bilis ng pag-unlad na ito kahit sa akin. Ang Golden Horn Minotaur na kilala sa depensa. Ngayon, 2 putok lang natapos na. Kung nasa perpektong estado sana. Kailangan ko pa siguro makipagbakbakan ng higit sa 10 beses. Panahon na para kunin ang mga premyo. Maganda talaga ang kalidad nitong material. Buong-buo pa ang core crystal at spine armor. Ang buwan na anino ng 7 pagpatay ay may kasamang epekto ng pagbasag ng armor. Talagang parang laro lang ang laban sa pangalawang antas ng mga halimaw. Hindi dapat sayangin ang mga magagandang bagay na ito. Kailangan pang iwanan ang ilang kapaki-pakinabang na bagay. Ang karne sa bahaging ito ay naglalaman ng pinakamaraming enerhiya. Iuwi ito para sa kuya upang makabawi. Ang halaga ng buhay ni Kuya Xu ay laging nakatigil sa 120. Ang karne ng pangalawang antas na demonyo ng baka ay naglalaman ng maraming buhay. Tama lang na nakatulong siyang makatawid sa threshold ng mga handang mandirigma. Dapat nang bumalik sa bayan.
Sa wakas, nakabalik na. Malaki ang nakuha sa pagkakataong ito. Ikaw na naman ang unang nagpakita ng badge. Siyempre. Sandali, yang nasa kamay mo ay ang Qiankun ring. Yumaman ang batang ito. Mukhang talagang kapansin-pansin ang singsing na ito. Bilisan mo, makakapasok pa ba tayo? Kamakailan lang, isa ka pang alipin na may sira-sirang bag. Mukhang nagkapera ka ng malaki, sige na, lumakad ka na. Salamat. Sa mundong ito, kapag ang isang mandirigma ay umangat, talagang hindi mo na siya mapipigilan. Ang dami ng mga materyales na pang-ikalawang antas. 120 na unang klase ng materyales, 300,000. 30 na pangalawang klase ng materyales, 470,000. Dagdag pa ang pangunahing materyal ng Golden Hornbull, 200,000. Kabuang 770,000. Halos ganito ang halaga. Paano niya nagawa ito? Ganito ka-efficient, para kang isang tao na kolektor ng mga bagay. Parang dati pa rin. Ilipat mo na ang pera sa aking account. Nagawa na. Pakiusap, tingnan mo ito, Ginoong Fang. Talagang kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Kapag nakuha na ang pondo, maaari nang simulan ang susunod na plano. May oras ka ba mamaya, Xiao Fang? Kain tayo para magdiwang. Mukhang hindi pwede ngayon, Ginoong Li. May kausap ako mamaya. Sa susunod na lang. Normal lang na maraming socializing ang mga kabataan. Dapat ay makasama ka sa susunod. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Ibigay ang mga bagay kay Kuya Xu at sa kanila. May oras ba si Kuya Xu mamaya? Kanselahin. Magkita tayo sa coffee shop sa tapat ng dambana ng mga mananayaw. Tawagin mo na rin si Manager Wang. Sana makatulong tayo sa kanila. Medyo mataas ang klase nitong lugar ni Xiao Fang na ito. Bakit ang bilis nilang tawagan tayo dito? May problema ba? Walang problema, Kuya Xu. Mayroon lang akong kaunting bagay para sa inyo. Ano ba talaga ang bagay na ito? Napaka-misteryoso. Ang disenyo ng singsing na iyon. Ito ay ang singsing ng Qiankun. Xiao Fang, ang swerte mo naman talaga. Singsing ng Qiankun. Iyan ay kayamanan na hindi mabibili kahit na mayaman ka. Mukhang talagang kapansin-pansin ang singsing na ito. Magandang bagay, sama-sama tayong magbahagi. Ito ay karne ng ikalawang antas na ginto na baka. Katatapos lang itong hulihin ngayon, para makabawi kayo ng lakas. Dapat ito ay nagkakahalaga ng marami. Karne ng ikalawang antas na halimaw. Nakatawid ako sa pag-asa ng mga nakahandang mandirigma. Kuya Xu, araw-araw ka dapat maglaga ng sabaw at uminom ng kaunti. Huwag masyadong magpakasobra. Kung hindi kakayanin ng katawan mo. Ang karne na ito ay sapat na para makatulong sa iyo na makalampas sa pagiging nakahandang mandirigma. Talagang maaasahan itong si Xiao Fang. Sana makatulong siya sa kuya. Utang na loob ni Xiao Fang. Buhay ko Siksuguzi. Kapatid, tama ka. Huwag kang mag-alala kung sakaling mawalan ako ng yaman. Maaari kang lumapit kay Kuya Wang. Hahaha, tama si Kuya Wang. Lahat tayo ay magkakapatid. Walang dapat ikahiya. Magandang buhay ito. Ang mahirap na pag-aaral nitong linggo. Malinaw na nakikita ang pagbabago sa katawan. Tumaas na naman ang densidad ng kalamnan. Yung lakas ng pagsabog na ito. Ito ang pinanggagalingan ng kumpiyansa ng isang mandirigma. Tingnan mo kung gaano kalaki ang tumaas ngayon. Inilabas ng sistema ang personal na panel. Muling tumaas ang enerhiya at dugo. 120 na unang antas ng kakaibang hayop. 30 na pangalawang antas ng kakaibang hayop. Tumaas ang liwanag at dugo ng 720 puntos. Ang bilis na ito. Kung malaman ng mga mandirigma sa labas na nagtataguyod ng kanilang pagsasanay, siguradong magagalit sila. Hindi pa sapat, kailangan pang mas mabilis. Puno ng oras. Ito ang daan para makaiwas sa pagsusulit sa martial arts. May 12 araw pa bago ang Oktubre 1. Sapat na ang panahong ito para mapalakas ko ang aking kakayahan. Iwasan ang pagsusulit sa martial arts. Diretso na sa pagpaparehistro sa malaking laban. Bukas, pupunta ako sa mas malalim na bahagi ng Wind Erosion Dunes. Ang maging malakas ang tanging daan. Kailangan kong magmadali ngayon. Hindi na sapat ang karanasan sa labas. Sobrang mahina. Magpatuloy sa paglusong. Narito na ako sa Red Flame Zone. Sobrang taas ng temperatura dito. Pinaka ng pangalawang antas na halimaw. Magandang pagdating. Hayaan mong makita ang iyong lakas. Lukad na anino, 7 pamatay. Ika-6 na paraan, bituing nawawala. Tapos na. Maganda pa rin ang lakas. Dumarating na ang tamang oras ng gantimpala. Dinagdagan ko ng 50 puntos. Ang sarap. Kahit ang mga mahihirap nakaraos din. Tapos na ang unang yugto ng panahon ng 4 na puntos na enerhiya at dugo. Tingnan natin kung anong magagandang materyales ang lalabas.
Grabe, ang kapal ng kabibi na ito, sobra na. Buksan mo ang Shadow 7 kill para sa akin. Hindi sapat ang lakas. Sobrang lakas ng depensa nito. Kailangan kong makahanap ng butas. Mas bilis pa, hindi makakasabay ang pagliko niya sa akin. Ngayon na. Bumalik sa kadiliman. Sa loob. Sa wakas, nalutas na. Sa buong araw na ito. Mas marami akong nakuha kaysa sa inaasahan. 1-0 na antas 3. 34 na antas 2. Nakapagpayaman na tayo ngayon. Yung pakiramdam ng mabilis na paglago ng lakas talaga nakakabaliw. Bukas balik na tayo sa syudad para ayusin ang mga bagay na ito. Ang payapang araw na ito. Mahihirapan kang magnegosyo. Si Xiao Fang ay umalis na ulit ngayon. Nakikita ko na ang suot mong alikabok at pagod. Di ka siguro kumita ng malaki. Dapat ay makakakuha tayo ng maraming yaman mula rito. Ano? Paano ito posible? Lahat ng ito ay mga mataas na antas na bagay. Ang puso ng ahas ng pulang apoy. At ito pang kaliskis ng pagong. Xiao Fang, ikaw ba ay pumasok sa pugad ng mga halimaw? Mukhang mas mataas ang halaga ng mga materyales na ito kaysa sa inaasahan ko. Ang mga ito ay kumikislak. May mali, ito ay materyal na antas 3. Paano niya magagawa iyon mag-isa? Antas 3 pulang apoy na ahas. Ilang piraso ang napatay mo? Pulang apoy na ahas. 10. 10, anong kalokohan ito? Kailangan talagang tingnan ng mabuti. Huwag kailanman magkamali sa pagtingin. Kaya ni Fang Yuan na makakuha ng 10 piraso mag-isa sa isang araw. Lahat ng kalidad ay napakataas. Ang lalim ng kalidad na ito ay sobra na. Sa wakas, natapos na ang bilang, 1.22 milyon. Sapat na ang perang ito para makabili ako ng mga bagong kagamitang suante. Hindi ka magsisisi na makipagkaibigan sa batang ito. Bakit hindi ko pa napansin noon? Ang presensya niya ay napakabanta. Baka talagang pumasok na si Fang Yuan sa antas ng mga mandirigma. Kahit hindi siya mandirigma, kailangan siyang makuha. Dapat samantalahin ang pagkakataon habang mainit pa. Xiao Fang, maari bang unahin mo akong bigyan ng mga materyales sa 3 antas? Ang ibang tindahan ay hindi makapagbigay ng ganitong presyo. Ano sa tingin mo kung ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas sa merkado? Walang problema. Ayos lang, may linya na tayo. Matatag na ang supply ng Treasure Pavilion. Yung hiwa kanina. Tiyak na hindi lang ito ang lakas ng teknik. Ano nga ba ang lakas na iyon? Yun na pakiramdam. Kailangan talagang linawin. Normal lang ang unang 5 estilo. Ang susi ay nasa 7 estilo. Dito iyon. Ano ba talaga ito? Tiyak na ito ay dulot ng isang uri ng lakas mula sa labas ng talim. Kung hindi mo maintindihan, maghanap ka ng sagot. Dapat mong makuha ang sagot dito. Ang lakas ng espada hindi ito isang galaw ng martial arts, kundi ang matibay na kalooban ng isang bihasang mandirigma, na nabubuo mula sa sobrang taas na antas ng kasanayan sa martial arts. Kapag ang pag-unawa sa espada ay umabot na sa kaibuturan ng puso, magkakaroon ka na ng sariling ideya. Magkakaroon na ang espada ng sarili nitong ideya. 900 at 99 panandang pandagdag. Pero itong bagay ay nakadepende sa talento. Bihirang-bihira. Karamihan sa mga martial artist, buong buhay nila hindi maabot ang hangganan. Karamihan sa mga martial artist, buong buhay nila hindi maabot ang hangganan, hindi makamit ang sukdulan hanggang. Karamihan sa mga martial artist, buong buhay nila hindi maabot ang hangganan. Bihirang-bihira, mas mahirap matutunan. Mas malakas ang lakas. Si Meng Zhaoyi, ang hari ng Katan sa Hengshui, 30 taon na ang nakalipas. Lakas sa pagputol sa edad na 40. Isang saksak para pumatay ng 5 antas na kakaibang hayop. Pagpapantay sa Diyos sa parehong kalagayan, atake mula sa ibaba. Ito ang lakas na hinahangad ko. Kung kaya nilang mag-practice. Sigurado akong kaya ko rin. Ngayong gabi, walang tulog. Pero ang bagay na ito ay nakadepende sa talento. 1 sa milyon. Karamihan sa mga mandirigma ay nag-aaral. Karamihan sa mga mandirigma ay hindi makakakuha ng kahit anong kaalaman sa buong buhay nila. Ang mga may damdamin ay hindi bumababa sa antas ng laban. Ang mga may damdamin ay walang kapantay sa kanilang antas. Ito ang tunay na landas ng mga malalakas. Ang buong lakas ay parang nakasabit sa isang sinulid. Nagtutulungan patungo sa pinakadulo ng talim ng espada. Biglang sumabog. Humawak ng espada, umiikot. Magpuwersa. Ganito pala. Memory ng kalamnan. Direksyon ng enerhiya. Nahuli ko. Habang hindi pa nawawala ang pakiramdam. Kailangan itong beripikahin agad. Walang oras na dapat sayangin. Huminahon ka.
Gawing likas ng katawan ang nasa isip. Kung ang iba ay nag-ensayo ng 20 taon, ayokong maghintay ng ganun katagal. Hindi ito sa lakas, kundi sa pagdaloy ng damdamin sa pag-atake. Malapit na, mahuhuli na. Nagsimula na ang bagong araw. Tara na. Ang layunin ngayon ay dapat makalagpas sa 4 na bituin na mandirigma. Kulang na ang oras. Kailangan lang maging malakas para makapanatili sa mundong ito. Nagugutom na ang batang ito ng ilang araw. Kailangan ng sapat na enerhiya ng dugo at hangin. Mukhang napakamahinhin ang batang ito. Ngunit mas malaki pa ang kinakain kaysa sa mga manggagawa na mabigat ang katawan. Ganito na ba talaga ang mga kabataan ngayon? Sa labas ng lungsod ang tunay na larangan ng digmaan. Bakit ang batang ito ay maaga na namang umalis ng lungsod? Ikaw na naman, Fang Yuan. Sige, mag-ingat ka sa paglabas ng lungsod. Narito ang lugar ng pangangaso ngayon. Hayaan mong tingnan ang kasalukuyang progreso. Ang buhay at enerhiya ay 2,871 puntos. Kulang pa ng mahigit 1,300 para sa 4 na bituin. Kung bibilangin ang 50 puntos bawat isa sa 3 antas na hayop, kailangan lang patayin ang 27. Ang mga balita sa forum ay talagang mas masahol kaysa sa inaasahan. Hindi maganda ang sitwasyon sa kanlurang hangganan. Kung talagang mawawala ng lahat ng puwersa ang mga tagapagtanggol ng lungsod, walang kakayahan sa ganitong kaguluhan, maging ang sariling kaligtasan ay isang luho. May ingay. Hangin na nilalaso ng alakdan. Isa sa pinakamahirap na kalaban sa mga antas ng halimaw. Ang kanyang pangil ay mailason. Ang kanyang baluti ay sapat na matigas upang durugin ang karaniwang talim. Kailangang maging maingat sa pakikitungo. Handa na sa laban. Huwag magulo ang hininga. Kailangan kong maging kalmado. Walang dahilan para alalahanin ang hindi makontrol na hinaharap. Ang kailangan kong gawin ngayon ay i-replay ang nangyari kagabi ng perpekto. Handa na ang aking lakas. Napakabilis. Dumating ka ng maayos. Ikaw ang susubukan kong patalim. Ngayon na. May butas na lumabas. Nakatuon ang lakas sa isang punto. Siklab ng 7 pagpatay. Ika-4 na estilo, Wang Chuan. Patay. Ibigay mo sa akin ang pambasag. Ang tagumpay o kabiguan ay nasa isang hakbang lang. Mas malakas ang kapangyarihan kaysa inakala ko. Tiyak na bago pa man makahawak nito, nawasak na ito ng lakas nito. Bago pa man tumama ang espada, napunit na ito ng presyon. Masanay na ang galaw ng espada kaysa kahapon. Mas malapit na tayo sa target. Hindi pwedeng huminto. Ang hina mo talaga. Third tier na kakaibang hayop. Sa harap ko, hindi na makakatagal ang 2 round. Huwag na intindihin yung mababa. Ang oras ay lakas. Magpatuloy sa paglusong. Kailangan pang tumaas ang efficiency. 4-star naman dirigma. Kailangan ko ito. Sa wakas, natapos na. 4,200 puntos ng buhay. Ngayon, nakapatay ako ng 26 na 3 antas. Kulang na lang ang huling 800 puntos. Bukas, tiyak na makaka-breakthrough ako. 4 bituin naman dirigma. Bukas ang oras ng pagbabago. Kailangan na nating umuwi. Hello, paumanhin, ano ang layunin mo dito? Walang si Uncle Lee dito ngayon. Ako muna ang bahala sa ngayon. Ang bata pang mandirigma. Pero ang lakas ng aura ng masama sa kanya. Kagagaling lang sa labanan sa frontline. Tingnan mo ang suot mong kagamitan. Marami ka sigurong naani, di ba? Hindi naman mahalaga yan. Ang gusto ko lang ay yung bagay na gusto ko. Ito yung sinasabi ni tatay na genius. Ikaw si Fang Yuan. Kilala mo ako. Parang hindi ka naman nakakatakot sa tatay ko. Magpakilala muna tayo. Araw-araw na sinasabi ng tatay ko tungkol sa'yo. Sabi niya, may isang kahanga-hangang martial artist na pumasok sa tindahan. Tuwing nagbebenta siya ng materyales, natatakot siya sa'yo. Si Li Wanqing at Li Wen ay mga tatay ko. Ikaw, nasaan ang tatay mo? Talaga bang nandito siya para hanapin ang tatay ko? Pumapasok siya para mag-replenish. Ngayon, ako ang nagbabantay sa tindahan para sa kanya. Malapit na ang tanghalian na pagsusulit. Nagbakasyon na ang paaralan. Wala akong ibang gagawin kaya pumunta ako dito para tumulong. Sabi ng tatay ko nakakakuha mo lang ng isang bituin na martial artist. Sa 18 anyos, lampas na sa 250 ang enerhiya mo. Nabaliw na ang mga tao dito sa paaralan tungkol dyan. Alam mo na ba? Ikaw rin ay nasa 3rd year high school. Tila siya ay medyo kalmado at hindi nag-aalala. Dapat ay sapat na ito para makakuha ng maraming pera. Sayang, hindi tayo magkasama sa paaralan. Kung hindi, sana ay matutulungan mo ako.
Ang pangunahing klase ng Heng Shui no. Isa high school. Ang dami ng mga pangalawang antas na materyales. Paano niya nagawa ito mag-isa? Ang presyon na ito ay hindi basta-basta pangalawang antas. Ito ay pang-tatlong antas. Pang-tatlong antas sa huli. Ang Panginoon ng Red Flame Sand Python ay nagbigay lamang ng isang bahagi. Panginoon ng Red Flame Sand Python. Iyan ay isang bagay na nagpapahirap kahit sa mga tatlong bituin na mandirigma. Ano ba ang kanyang itinago? Kailangan kong malaman ito ng malinaw. Lahat ng ito ay ikaw lamang ang nakipaglaban ngayon. Kung hindi, baka nakawin ko ito sa gitna ng daan. Ano na bang antas mo ngayon? Bituin na mandirigma. Paano magiging tatlong bituin na mandirigma? Hindi ka ba naging mandirigma lang ilang araw na ang nakalipas? Maaari bang bilangin? Nagmamadali ako. Tama, mahalaga ang mga bagay na ito. Huwag magpakita ng kahihiyan. Napakataas ng purong kalidad ng material na ito. Anong antas ng halimaw siya? Asat Visan. 1.44 milyon na ipapasok sa iyong account. Sobrang laki ng gastos ngayon. Kumain ka na ba ng hapunan? Hindi pa. Huwag ka nang umalis. Hindi pa sarado ang cafeteria sa ibaba. Tulungan mo akong mag-pack at dalhin dito. Saka na, hindi pa ako kumakain. Hindi ako makaalis, kailangan kong magbantay sa tindahan. CJ. Sa wakas, makakakain na ako ng masarap na pagkain. Ang tanawin ay medyo kamangha-mangha. Nag-register ka na ba para sa pagsusulit sa martial arts? Hindi pa. Ang galing-galing mo, pero pinabayaan mo ang pagsusulit sa martial arts. Walang hamon ang pagsusulit sa Star Martial Arts. Bakit sa galing mo? Hindi ba madali para sa iyo na makuha ang unang pwesto sa buong lungsod sa pagsusulit? Walang kabuluhan. Masyadong mababa ang limit ng Star Martial Artist. Balak mo bang diretsong mag-register para sa malaking paligsahan sa martial arts? Paano mo alam na ang mga tatlong bituin na mandirigma ay hindi sumasali sa pagsusulit? Sa Oktubre, may malaking paligsahan sa martial arts. Hindi ito mahirap hulaan. Kung malaman ng tatay ko na tatlong bituin ka na, siguradong hindi siya makakatulog ngayong gabi. Sa lakas mo. Hindi basta-basta ang makakuha ng unang pwesto sa buong lungsod sa pagsusulit. Walang kabuluhan, masyadong mababa ang limitasyon ng isang bituin na mandirigma. Masyadong mababa ang limit. Pinakamataas sa buong lungsod. Sa mata niya, ang totoo lang, mababa lang ang limit. Ano ba talaga ang iniisip ng taong ito? Fang Yuan, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ikaw ang pinakamay talento sa lahat ng nakilala kong mandirigma. Wala nang iba pa. Yung mga senior na nakilala ko. Nag-aral ng 3 hanggang 4 na taon pero nananatili sa antas ng 2 bituin. Ilang araw ka lang, 3 bituin ka na. Swerte lang. Swerte lang ang makapatay ng 3 antas na halimaw. Nagsisinungaling ka. Anyway, salamat. Ihatid ko sa iyo ang pera para sa pagkain. Kailangan na nating umalis. Lumiko na. Silangan ng Heng Shui. Ito lang ang Guanchao Hotel na maayos. Ateksu, Kuya Wang. Malapit na ba kayo? Laging nasa isip ko ang utang na loob na ito. Tama ba ang daan natin, Lao Wang? Ganitong lugar, kaya naman natin pumasok. Mas maliwanag pa ang numerong ito kaysa sa takip ng kawali natin. Nandito talaga si Xiao Fang. Baka pwede tayong tumawag kay Xiao Fang at magtanong. Huwag nating i-offend ang mayaman. Nandito na tayo. Ano bang ikinakatakot, hindi naman ganyan si Xiao Fang. Talagang mayaman ang lugar na ito. Hindi tayo nagkamali. Ito ay espesyal na inihanda para sa 2 kuya. Pasok na at umupo. Grabe, mukhang kulang ng 2 o 3,000 ang lamesa na ito. Xiao Fang. Sobrang luho naman ito. Ilang taon na tayong di nakikita. Talagang nagbago na si Xiao Fang. Ang bango, sumasama sa isip ko. Ito na ang karne ng kakaibang hayop. Isang platong pinakamurang python at isda ay nagkakahalaga ng 380. Iyan na ang kalahating sahod ni Kuya Xu. Hindi ko akalain na makakain ako ng ganito ngayon. Kuya Xu, Kuya Wang. Bakit ka pa nag-aalinlangan sa akin? Ang perang ito para sa pagkain. Lalabas lang ako para pumatay ng 2-3 antas na kakaibang hayop at babalik na. Kalahating oras lang iyon. Gusto kong dalhin kayo sa mas mataas na antas. Mga kuya, maihihingin sana akong tulong sa inyo. Magbubukas ako ng tindahan sa syudad. Para sa retail ng karne. Ako ang bahala sa supply. Pero kulang ako sa taong mag-aasikaso. Magbukas ng tindahan. Xiao Fang, seryoso ito. Maglalabas ako ng kapital. Hahatiin natin ang kita 3. Bilang magkakapatid, sama-sama tayo. Tiyak na magtatagumpay tayo. Ano ba to? Hindi ito tulong, parang nagbibigay ng pera. Talagang lumaki na ang batang ito. Xiao Fang, may pera ka para magtayo ng tindahan. Mas mabuti pang itabi mo para makabili ng kagamitan para sa sarili mo. Hindi pwede, hindi kami pwedeng umasa sa iyo. Siyempre, hindi. Kahit na wala kaming kakayahan.
Hindi kami pwedeng kumain ng iyong pinagdaraanan. Dahil kung sila'y matigas ang ulo, kailangan natin ng ibang paraan. Sige, sa susunod ako ang treat sa inyo sa pagkain. Laging handa. Huwag ipilit ito. Mga bagay na libre. Hindi nag-aalangan si Wang Ji. Ito ang tunay na samahan natin. Ngayon, lahat ay masaya. Magkano ang bill sa mesa na iyon? Ginoo, ang bill ng mesa ninyo ay nabayaran na ng iba. Ginoo na may apelidong Li. Mga kalahating oras na ang nakalipas nang magkausap sila. Sabi niya kaibigan mo raw. Guro Li. Siguradong siya nga. Ikaw si Guro Li, di ba? Nakuha mo ang hula mo. Ngayong gabi, kumakain ako sa isang palapag kasama ang mga kaibigan. Nang pumunta ka sa banyo, nakita kita sa kwarto sa ikatlong palapag. Kaya inabutan ko na lang at binayaran ko na. May utang ka na sa akin itong pabor na ito. Yung isang pagkain lang, ganito pa ang tingin mo sa akin. Ilang materyales na ang naibenta mo sa akin. Para lang akong nag-imbita sa'yo. Sa susunod, ikaw na ang mag-imbita sa akin. Master Li, palihim mong binayaran ang bill. Parang kumain ako ng libre. Si Ginoong Li ay talagang maingat na tao. Sinabi sa akin ng anak na babae ko na nag-3 stars ka na. Totoo ba yan? Hindi ba't nag-2 stars ka lang noong nakaraang buwan? Kakapanalo ko lang ng ilang araw. Grabe, mula 2 stars naging 3 stars sa loob ng isang buwan. Nagtatrabaho na ako sa negosyo ng materyales ng 20 taon. Hindi ko pa nakikita ang ganito kabilis sa iyo. Ano na ang naisip mo tungkol sa paligsahan sa martial arts? Sasali ako. Sige, tiyak na dadalhin ko si King Wan sa lugar. Para sumuporta sa iyo. Sige, Guro Li. Mayroon akong kaunting mahalagang bagay dito. Kailangan kong ihatid ang kaibigan ko pa uwi. Mag-usap tayo ulit sa ibang araw. Sige, sasamahan ko kayo. Magandang laban sa maliit na paligsahan ng martial arts. Naghihintay si Kuya Wang na mapanood ka sa gi. Huwag kang mag-alala, Kuya Wang. Kailangan na nating pumunta para sa laban bukas. Sa wakas, nawala na ang amoy ng alak. Bukas may laban pa rin tayo na kailangang harapin. Kulang pa ng 800 puntos ng enerhiya para maging 4 star. Pumunta sa malalim na bahagi ng Windstone Sand Dunes. Patayin ang 16 na third tier na kakaibang hayop, sapat na. Siguradong makakamit ang 4 star. Magpahinga muna. Mabilis ang oras. Aalis tayo bukas ng alas 5. Pasok sa Sand Dunes ng alas 6. Dapat bumalik bago magdalawa ng hapon. 16 na naulo sa ikatlong antas. Average na 20 minuto bawat ulo. Kailangan maglaan ng oras para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dapat eksakto ang ruta. Huwag mag-aksaya ng kahit kaunting lakas, itulak. Itulak, gumanap. Itulak, magpahinga at mag-ipon ng lakas, gumanap. Nagsimula na tayong magtrabaho. Tingnan mo itong batang ito. Mas maaga pa siya kumpara sa atin. 800 puntos ng dugo. 16 na naulo ng ikatlong antas. Kailangan makuha ito ngayon. Narito na ako sa antas ng guzong. Hindi basta-basta ang batang ito. Unang ulo ng pulang apoy na ahas. Napatay ang 3 antas ng halimaw. Pulang apoy na ahas 1. Napatay ang halimaw na ginto ang balahibo 1. Dagdag na 50 sa enerhiya. Kulang na lang ang huling ilang ulo. Narito na ang huling target. Nakumpleto na ang 16 na naulo. Naramdaman ko na parang nagre-reorganize ang katawan ko. Matagumpay ang breakthrough. Sa wakas ay nakapasok na ako sa antas ng guzong. Sa ganitong bilis, sa loob ng 3 araw, halos maabot ko na ang threshold ng uwang. Basta walang aksidente. Naghihintay sa akin ang uwang. Sana makabenta ako ng magandang halaga. Guro Li, nandito na naman ako para magdala ng materyales. Fang Yuan, pumasok ka na. Anong magagandang bagay ang dala mo ngayon? Marami akong dala ngayon. Nandito lahat. Ang dami naman ng mga materyales na ito. Saan mo nakuha ang pugad ng mga kakaibang hayop na ito? Swerte ako, nakakuha ako ng ilang piraso. Ano ba talaga ang lakas nitong batang to? Dapat masaya siya sa kalidad nito. Kompletong materyales ng 32 na third level na kakaibang hayop. Buong klase. Lahat ng kalidad ay napakataas. Talagang kakaiba ka, bata. Dahan-dahan mong tingnan. Hindi ako nagmamadali. Walang kahit anong pinsala. Hindi pa ako naging ganito kapagod sa buong buhay ko. Ay, ito na ang huling alok. Tingnan mo. Walang problema, magta-transfer ako. Tingnan natin kung magkano ang maibibigay. Porsyento. Hindi maliit na halaga ang perang ito. Ito ay isang bihirang bagay. Sa kargamentong ito, may 2 piraso ng mga pangulilang antlers ng Red Flame Python. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 200,000. Dagdag pa ang ilang buo na shell ng Ironclad Turtle. At mga laso ng Scorpion. Kaya tataas ang kabuuang halaga. Isara natin ang transaksyon sa presyong ito. 2.183, 600. Sa wakas, puno na ang pondo. Sa wakas, puno na ang pondo. Bukas na ang pagsusulit sa martial arts. Hindi ka balak sumali. Hindi na ako sasali. Wala na itong saysay para sa akin.
At saka, isa ka ng 3-star warrior. Para sa'yo, ang pagsali sa pagsusulit ay para lang lokohin yung mga batang yun. Napasok ko na ang antas ng guzong. Kailan nangyari yon? Kakatapos lang kaninang umaga. 18 taong gulang na guzong. Imposible yan. Sobrang kakaiba mo talaga, pare. Si Boss Lee, pareho pa rin ang ugali. Hey, huminto ka. Ano ito? Sabi ng anak ko, ibibigay ko sa'yo. Ang mga impormasyon tungkol sa mga checkpoint sa martial arts grand book. Maingat niya itong inayos para sa'yo. Pasalamatan mo siya para sa akin. Susubukan kong basahin ng seryoso. Sa wakas, tahimik na. Bukas ang pagsusulit sa Heng Shui exam area. Naitala ang bilang ng mga nagparehistro sa kasaysayan. Ilang mga lalaki at babae ang lalabas sa Heng Shui ngayong taon. Nag-aaway pa rin ang first at third middle school. Talagang puno ng sigla. Sobrang malabo nitong kuha na ito. Pero pamilyar ang lugar na ito. Lumabas ang mga gising sa kritikal na sandali sa Heng Shui. Sana maganda ang resulta sa pagsusulit bukas. Hindi magiging boring dahil sa mga pagbabago na ito. Pagdating sa Heng Shui no, isa high school para ka nang nasa bahay na. Naiayos na ang mga papeles sa paaralan. Magpahinga ka na at maghanda sa pagsusulit. Yung mga numerong ito sa mesa. Ay hanggang doon lang ang makakakita niyan si Principal Pangit. Haha, si Zhang na estudyante, makapunta kaya tayo sa Heng Shui. Talagang nagpapasaya sa exam hall ang mga estudyanteng tulad niya. 3 milyon lang ang hina. Ginoong Zhu, marami bang sumasali sa audition dito sa Heng Shui bukas? Mahigit 2,000 ang sumali ngayong taon, ilan sa kanila ay mga magagaling. Maganda ang kanilang kakayahan. Ang lakas ng katawan ay nasa pagitan ng 180, 240. Ginoong Zhu, hindi ko maiiwasang maging mababa ang profile ko kahit saan. Ang talento kong ito ay nagpapakita sa akin ng halaga ng bawat tao. Yung mas mura kaysa sa akin. Hindi ko kayang tingnan ng maayos. Huwag mong isipin na ako'y mayabang. Hindi ito mayabang. Ito ay malinaw na pagtingin. Walang silbi ang pag-uusap ngayon. Haha, kumain tayo ng gulay. Kapag lumamig, hindi na ito masarap. Ang mga buto-buto na ito ay nagkakahalaga ng 4,800 yuan. Maganda ang karne. Vincent Fang Yuan, mahulaan mo kung gaano ako ka-energized. Alanan. Gaano kalaki? Gaano kaliit? Sabi ng teacher natin kung ganito ang bilis. Siguradong panalo tayo sa martial arts exam bukas. Ang batang ito ang bilis mag-improve. Ang galing malaking daliri. Hindi ka ba pwedeng magsabi pa ng 2 salita? Sobrang galing. Alam mo ba talaga ang tungkol sa'yo? Nakapuno na ba ang mga impormasyon tungkol sa martial arts tournament? Naipasa na noong nakaraang 2 araw. Ayos, alam mo ba na may team competition ang martial arts tournament? Kailangan magparehistro at magbuo ng grupo ng maaga. May kasama ka na bang team? Wala pa. Maaaring dalhin ka ng kuya ko. Tawag niya ay Yan Kingshao, isang 5-star warrior. Isa siya sa mga top 10 na malakas sa youth warrior sa Heng Shui. At siya ay isang awakener. Ang kanyang talento sa paggising ay pagpapalakas ng espada. Kaya niya makipag-team sa mga laban ng walang problema. Nabanggit ko sa kanya ikaw. Sabi niya ayos lang. Walang kailangan ang 5 bituin na mandirigma na mangarap ng mataas. 123. Gay salamat, hindi na kailangan. Bakit talagang malakas ang kuya ko? Talagang malakas siya. Pero, ayaw kong isipin ng iba na ako'y pinapabayaan ng mga mataas na antas na mandirigma. At saka, mahirap din ang sistema ng pagtutugma. Alam ko. Pero sa team match, gusto kong maghanap ng sarili kong kasama. Malayo ang agwat ng antas ng kapatid mo at sa akin. Hindi tayo bagay. Sana maintindihan niya. Sige, mag-ingat ka na lang. Good luck sa exam bukas. Sige, hintayin ko ang magandang balita. Good night, good night. Ako'y naninigarilyo, good night, good night. May magandang balita, good night, good night. Itulak ang palabas. Sa wakas, makakatulog na ako. Magkita tayo sa exam bukas. Ayaw ng tao. Kung ayaw, ayaw. Normal lang, hindi matamis ang prutas na pinilit. Hindi ka ba galit? Sinasabi ko na nga na pinupuri kita. Walang kahit anong respeto na ibinibigay. Bakit ako magagalit? Sinasabi ko na ikaw ay isang 5 bituin na mandirigma na nagising. Top 10. He just said thanks, no need to worry. Indicates that your friend has his own ideas. Only people without ideas agree to everything. Alright, do not worry about me. Your martial arts exam tomorrow is the real thing. Fang Yuan, that is pretty interesting. I have got 240 ki and blood. I am confident it will pass. Kulang pa ng 1-0. Narito ako para samahan kang mag-ensayo. Ayoko, lagi na lang akong sinasaktan, masakit na ang pulso ko. Masyado kang mabagal sa pag-atake. Kung hindi kita sasaktan, sino ang sasaktan ko? Tanggapin mo ito. Masakit, hindi ba?
Kapatid. Malapit na, gawin mo na ang palo. Maganda ang anggulo. Siyempre, ako ang magiging future warrior bukas. Magiging future warrior ako. Matulog ka na. Gising ka ng alas 6 bukas. Tingnan natin ang listahan ng mga grupo sa martial arts tournament. Nais ni Fang Yuan na makitang ka sa paligsahan. Ubus na ang mga yaman dito. Kailangan nating maghanap ng bagong lugar. Halos naubos na yung mga halimaw sa 3 antas sa likod ng buhangin na tinatangay ng hangin. Di pa rin namin makita kahit isang 3 sa 2 oras. Pumunta tayo sa Bloodbone Tree Sea sa kanluran ng lungsod. Sana makakuha tayo ng mas maraming energy at blood boost. Sa Quadruple Star Dongsho na ito, dapat hindi ako mabibigo sa mga gantimpala. Ang oras ay ginto. Kailangan nating mauna sa iba. Ang 4 na bituin na kopya ng dugo at buto sa dagat ay may katamtamang hirap. Ang mga halimaw dito ay pangunahing nasa 3 at 4 na antas. Ang pinakamahalaga ay sobrang nakakatakot ang lugar na ito. Walang gustong pumunta dito. Ang ganitong kapaligiran ay pinakaangkop para sa isang mandirigma tulad ko. Ang kaunting tao ay nangangahulugang walang makikipag-agawan sa mga halimaw. Ang panganib ay kadalasang kasabay ng pagkakataon. Nandito na tayo. Ang amoy na ito ay parang pumasok sa isang higanting bukas na katayan. Hindi nakapagtataka na sinasabi ng rating na madali itong magkaproblema. Ang pakiramdam ng pagkabigat na ito. Karaniwang mga mandirigma ay bumibigay sa loob ng kalahating oras. Dahil nandito na tayo, hindi tayo umalis na walang dala. Hindi tama ang pakiramdam na ito. Hindi nakapagtataka na walang pumupunta dito. Sobrang kakaiba ng itsura nito. Parang naglalakad ka sa ibabaw ng hilaw na karne. Bawat pulgada ng lupa dito ay tila buhay. Sa ganitong lugar, kahit kaunting pagkakamali ay pwedeng magdulot ng panganib. Umabot na ba sa ganitong antas ang mga pagbabago dito? Talagang malaki ang pressure na dulot ng kapaligirang ito. Ang mga punong ito ay tila ginawa mula sa dagat ng mga bangkay. Ang takot ay emosyon ng mga mahihina. Kailangan ko lang pumatay. Handa na akong magsimula. May galaw. Sugod sa 3 antas na halimaw. Pagsalakay ng mga baging. Nakakainis ang mga kontrol na kakayahan. Pero parang kasing dali lang ng pagpuputol ng tubo ng asukal ang pagpatay. Ganito lang talaga. Kailangan pang magpatuloy na mas malalim. Hindi sapat ang kita dito. Yung mga panlabas na third tier na kakaibang hayop, maliit ang kita nila. Hindi sulit ang oras na ginugol. Diretso na lang hanapin yung fourth tier. Kailangan magmadali sa progreso. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa malalim. Nakarating na tayo sa malalim. Parang mali yata. Anong meron sa panginginig na ito? Malapit na silang dumaan. Siguradong hindi maliit ang katawan nila. Ang laki ng katawan nila. Isang mid-tier na kakaibang hayop sa ika-4 na antas. Siwing the Giant. Kailangan ng hindi bababa sa 8,000 na buhay. Kung hindi mababasag ang core, maaari itong muling mabuhay. Isang matigas na kalaban. Kailangan ng isang malupit na suntok. Ang lakas ay talagang malaki. Bagaman malaki ang katawan. Mabagal ang galaw. Unahin kitang paalisin sa iyong mga binti. Tingnan natin kung paano ka magwawala. Magandang pagkakataon. Ano iyon? Pwede pang hatiin. Yung maliit na halimaw na nahahati. Sa harap ng aking lalim na alon, wala silang pagkakataon na makalapit. Tapos na ang paglilinis. Dapat nang tapusin ito. Isang ika-4 na antas, top sa 3 antas. Yung dagdag na enerhiya at dugo ang tunay na nakakabaliw. Yung prutas na Bloodbone, kaya pang ibenta ng 7 hanggang 8,000, sobrang laki ng kita. Malaki ang nakuhang kita. Ipagpatuloy pa. Sa wakas, makakabrega na ng bahagya. Hindi naman ganun kalakas ang lakas nito. Ngunit masyadong magulo ang epekto ng pagsasanib. Kailangan laging magtipid ng lakas. Huwag mahuli ng grupong ito ng mga halimaw. Mas nakamamatay ang epekto ng kapaligiran kaysa sa direktang atake ng mga halimaw. Magpakatatag sa pagbawi ng lakas. Hindi maganda. Nagsimula na ang epekto ng pagsasanib. Buti na lang may malapit na prutas ng paglilinis. Tama na ang pahinga. Nawala na rin ang gray na guhit. Tara, subukan nating tapusin ang Bloodbone Tree Sea ngayon. Huling pagsisikap na ito. Ang bagay na ito ay kayamanan din. Sa labas, nagbebenta ito ng 3,000. Karaniwan ito sa Tree Sea. Ngunit kakaunti ang mailakas ng loob na pumasok at pumitas. Paghaluin na natin itong mga materyales. Dapat sapat na ito para makakuha ng hindi bababa sa isang malaking halaga. Hindi pwedeng manatili dito ng matagal. Kailangan nating magmadaling pumunta sa Treasure Pavilion. Kailangan pa nating bumalik bukas. Lahat nandito kay Old Lee. Pumunta ka na sa Bloodbone Tree Sea. Doon punong-puno ng mga 4-stage na kakaibang hayop. Ikaw lang mag-isa nang pumasok. Swerte ka at hindi ka nakasalubong ng masyadong mahirap. Talagang nagawa ng batang ito. Sa core, hindi bababa sa 150,000.
Kahit natimbangin ang bone spurs, pwede kang makabenta ng 3 hanggang 4,000. Maganda ang kalidad nitong prutas. Maaaring maibenta ito ng 80,000. Ayos ka lang bata, salamat at okay ka. Hayaan mong bilangin ko ito para sa iyo. Kasama na ang mga naipagpalitang yaman. Dapat ay sapat na ito para sa breakthrough. May malaking balita sa Wukao ngayon. May isang estudyante mula sa Hengshino. Isa high school. Noong Wukao, diretso siyang pumasok bilang isang one-star warrior. Nakaabot siya sa bawat antas. Na-break pa nga nila ang record. Hindi basta-basta ang record sa pagsusulit sa uhay. Ang kasaysayan ng uhay sa pagsusulit ay 3-1-0. Ngayon, umabot ito sa 358. Sabi nila, isa pa siyang nagising. Medyo kakaiba ang talento niya. Talagang nakakabilib ang kabataan ngayon. Talagang nagbago na ang panahon. Mahigit 1,000,000. Talagang kumikita ang batang to. Tama nga. Yung anak kong babae, sa martial arts exam niya, 183 ang score niya sa Ki at Blood. Pero sa practical assessment, 168 lang ang nakuha niya. Mukhang wala na siyang pagkakataon na makapasok sa Hengshui Martial University. Talagang hindi maganda ang resulta ni King Wan. Si Master Lee ay talagang nagmamalasakit. Halos kaedad lang si King Wan sa'yo. Ngayon ay 4 na bituin ka na. Hindi pa nga niya naabot ang pagiging martial artist. Sobrang layo niyan, kahit ako bilang magulang hindi alam paano ipaliwanag. Bawat tao ay may sariling daan. Mahigit 140,000 ang nakuha, pwede na makabili ng maraming teknik sa pakikidigma. May mas mahahalagang laban pa na kailangang harapin. Fang Yuan, nakapasa ako ng 253 puntos. Yumi, tinanggap ako sa Kyoto Martial Arts University. Huwag kang magbago ng isip. Dapat mo akong pakainin. Sa wakas, hindi na sayang ang pagsisikap ng batang ito. CJ, pagkatapos ng martial arts competition, pakakainin kita. May isang henyo na lumabas sa Hengshui City ngayong taon. Narinig ko na rin. Talagang maganda. 358 na dugo. Sa mata ng karaniwang tao, talagang record ito. Pero para sa akin, hindi pa ito sapat. Ang paglalakbay bukas sa kagubatan ay ang susi. Ang mga halimaw sa 300, dapat ay sapat na ito para makapagpabago ako. 2 araw mula ngayon ang paligsahan sa martial arts. Kailangan kong manalo. Dapat akong maging 5 bituin na mandirigma bago ang araw ng paligsahan. Para makapagtagumpay sa paligsahan. Mabilis ang takbo ng panahon. Kailangan kong magmadali. Ang mga halimaw sa ika-4 na antas ay magandang pagsasanay. Walang pagpipilian kundi ang makipaglaban ng harapan. Sa halip ay kumilos na parang multo at mabilis na umalis. Ang bilis ang kanyang kahinaan. Pinatumba ang kaaway. Nagsimula ng maayos. Hindi tama ang ingay na ito. Natakot ang mga pang-akit na baging. Siyempre, hindi ito kakaunti. Halika, ipakita mo sa akin kung anong sitwasyon ito. Marami-rami nga. Talagang mahirap ang 4 na antas na huli na Bone Spike Tyrant. Walang daang likuran. Isang laban na lamang. Halika na. Konting kontrol pa. Huwag tayong maipit sa kanila. Kumakalat na ang mga sintomas ng asimilasyon. Kailangan agad itong mapigilan. Ang kahinaan ay nasa ibaba. Ang kahinaan ay nasa mababang bahagi. Isang mapuksa na. Sa wakas halos na alis na. Tingnan natin kung gaano pa karami ang enerhiya. Antas ng guzong. Ang halaga ng ki at dugo ay 9,600. Mayroon pang malaking kalaban na hindi pa naaalis. Sa huling yugto ng ika-4 na antas. Tiyak na mahirap talunin. Magpasya na tayo kung sino ang panalo. Ang matibay na depensa. Napakalaki ng agwat sa lakas. Hindi pwedeng magtulakan lang ng walang plan. May butas ang likod ngayon. Tala ng pagbagsak. Tala ng pagbagsak, sirain mo ako. Talunin ang Bone Spike Tyrant na nasa ika-4 na antas. Dagdagan ang iyong lakas ng 250 puntos. Kulang na lang ang huling bahaging ito. Sa wakas, nalampasan ko na ang matinding sakit na ito. Sa wakas, nakayanan ko rin. Nakaabot sa antas ng wang ng buwan, 5 bituin na mandirigma. Sa itaas ng 5 bituin ay isang pagbabago ng kalidad. Talagang kakaiba ang lakas na ito. Wala ng oras. Kailangan alisin ang spinal cord na nagkakahalaga ng 300,000 ng buo. Kailangan nang bumalik sa bayan. Hindi na pwedeng magtagal. Sa wakas, nakalabas na ako. Sapat na ang nakuha ko para mapanatili ang panindigan ko. Tingnan natin kung ano ang mga pinakabagong balita sa forum ng mga mandirigma. Babala sa pagkatuyo. Mukhang saktong nagkataon ako. Ang malaking paligsahan ay magsisimula sa araw pagkatapos bukas. Kailangan kong kumpirmahin ang paghahati-hati bago tanghali bukas. Kailangang magmadali. Palitan ito ng mas matatag na pondo. Tuhod ng diktador ng tuhod. Ito ay isang material mula sa ika-4 na antas.
Buong-buo pa ang buong tulang. Tuhod ng diktador ng tuhod, 320,000. Core ng giganteng tahi, 1,200,000. Kabuuan, 4,203,600. Sige, kunin mo na. Sobrang nakapagastos na ako ngayon. Oras na para maghanda sa susunod na hakbang. Kahit na nalagpasan na natin ang 5 bituin. Pero kailangan pa rin natin ang tamang kasamahan para sa bukas na team event. Kailangang makahanap agad ng kandidato. Nakapagtrabaho na tayo ng 14 na oras ng tuloy-tuloy. Hindi pwedeng bumagsak dito. Kailangan lang magtiyaga pa. Lalong lumalala ang reaksyon ng pagkakaisa. Hindi pwedeng magtagal. 3 prutas na lang ang natira para sa paglilinis. Mas marami ang mga halimaw sa gabi. Talagang 3 beses na higit kumpara sa araw. Tama ang babala sa forum. Huwag na huwag mag-raid sa gabi. Narito na. Sobrang dami. Bituin na bumagsak. Bumalik sa kadiliman. Patayin. Kategoryang 4 na mataas. Kailangang isang tama lang. 2,000 piraso ng gulugod. Sa gitna ay may napakaliit na kahinaan. Nandoon ang kanyang kahinaan. Ngayon na ang tamang oras para kumilos. Bituin na bumagsak. Nagtagumpay. Sa wakas, nalutas ang isang malaking problema. Malapit na akong maubusan ng lakas. Konting-konti na lang. Kulang pa ng 220 na buhay. Kulang na lang ng isang hakbang para sa antas ng Haring Mandirigma. Magpatuloy. Huwag huminto. Konting-konti na lang. Tamang-tama, ikaw ang kulang. Tapos na. Sobrang 20 puntos pa. Ah, sige na. Dumating ka sa tamang oras. Nagsimula na. Kailangan nating magtagumpay. Sa wakas, nalampasan na natin ito. Ito ang kapangyarihan ng Martial Emperor. Sining. Ganito pala iyon. Sa ilalim ng Martial Emperor, lahat ay mga langgam. Tunay ang pangalan.